Zhao Po, Pangulo ng Pangkalahatang Chamber of Commerce ng Qingcheng. Si Chen Hao, lihim na leader ng 18 lalawigan sa Qingcheng. Si Sun Wo, gobernador ng Qingcheng. Lubos naming tinatanggap ang pagbabalik ng ninang sa kanyang bayan upang dumalaw. Mangyaring umuwi na kayong lahat. Nagbalik na palihim ang ninang sa kanyang bayan. Ano kaya itsura ni Yuyue ngayon? May mga mansanas. Gutom pa si Lola. Iwan natin ito para kay Lola. Lola, ito po. Kain ka ng mansanas. Yue. Hindi gutom si Lola. Ikaw na ang kumain, Yue. Lola, anong nangyayari sa'yo? Lola, huwag kang matulog. Bigyan kita ng mansanas, Lola. Sige na, kain ka. Pagkakain mo nito, gagaling ka na. Oo nga, doktor, si Lola. Hanap ako ng doktor para sa'yo. Tito, saan may doktor dito? Tito, saan may doktor dito? Tito, saan may doktor dito? Lola, wala akong kwenta. Hindi makahanap ng doktor si Yue. Nanay, nasan ka na? Bakit hindi ka pa bumabalik? Xingqing, nakawi na ako. Anong ginagawa ninyong dalawa? Ate, bakit ka bumalik? Ate, mali ang akala mo. Ang asawa mo at ako, kami. Lumapit ka rito. Matagal na kayong nagtutulungan, di ba? Tama ba? Ano kung oo? Wushuang, nakita mo na nga. Bakit mo pa itatanong ang alam mo ng sagot? Zhao Xingqing, bakit mo ako tinalikuran? Galing akong mahirap na binata na naging presidente ng Zhao Group sa sariling pagsisikap. Hinahangaan ako ng libo-libo. Malayo na ang agwat natin ngayon. Siyang Wuzhuang. Gulat ka. Ninakaw ng nanay ko ang asawa ng nanay mo. At ngayon, ninakaw ko naman ang asawa mo. Nasa panig ko ang asawa at biyenan mo. Sa tingin ko dapat kang mamatay. Ikaw ang dapat mamatay, maninira ng pamilya. Kung ganito na lang, hindi ko na kayo kailangang galangin. Nasaan sina Yuyu at ang nanay ko? Nasaan sila? Sila. Pinaalis na sila ni Xingqing. Yinhong, gawin mo agad ang 3 bagay para sa akin. Sige, ano po yun? Una, ilunsad ang lahat ng puwersa ng templo para hanapin sina Yueyu at nanay ko. Pangalawa, ipatawag ang mga pinakamayayamang tao sa larangang pinansyal, militar at iba pa para sa aking paghihiwalay na handaan. Pangatlo, ipamalita mo na sa handaan mamayang gabi, personal na makikipagkita ang inang Diyosa kay Zhao Xingqing. Sige, gagawin ko kagad. Sige, sa handaan ng paghihiwalay mamayang gabi, kung interesado ka, dumalo ka. Lolo, tito, tita, hipag. Nandito na kayong lahat. Oo, naipaliwanag na ni Mama ang lahat sa telepono. Ngayon, hindi natin hahayaang makuha niya ang gusto. Lahat kami sumusuporta sa paghihiwalay nyo. Tama. Kayong lahat ay walang konsensya. Marami nang natulong sa inyo si Wushuang. Kayo, nagpapapabor lang sila sa pamilya natin. Nakikita nilang matino at mabuti si Molly. Bagay na bagay sila ni Xingqing. Salamat, Maria. Oh. Dazi, sino ito? Hindi ba ito ang ex mong asawa? Anong ginagawa niya dito? Ay, naging ex-wife mo na siya, ang anak niya. Malapit nang maging ex-wife din ni Xingqing. Kawawa talaga ang mag-ina. Siyang Dazi, nabulag ako noon nang pakasalan ka. Nanay ni Wuzhuang, anong pinagsasabi mo? Si Dazi namin ay kilalang mabuting tao. Ikaw lang ang hindi karapat-dapat sa kanya. Tanging ikaw, babaeng landi, ang bagay sa walang utang na loob na ito. Ikaw, mga kabulaanan ang sinasabi mo. Zhao Chunjiao, Xiang Dazi, magkakarmahin din kayong dalawa. Masamang kamatayan ang abutin ninyo. Karma, akin. Ha ha ha. Nasaan na?
Kasalanan mo lahat ito. Dati kang mayamang anak ng may kaya. Bakit ngayon pulubi ka na? Aray. Aray. Mahal, bakit mo siya tinatapakan? Hindi ka ba natatakot madumihan? Kita. Yue. Ayan na si Yue. Zhao Xingqing, Siang Molly. Papasok na ako. Pumasok kayong lahat mamaya. Sumunod sa mga utos ko. Opo. Xing, ayaw ako tawaging nanay ni Yuyu. Anong gagawin natin? Yue, tawagin mo akong nanay. Naririnig mo ba ako? Ayaw ko. Ay sus Maria, ang tigas ng ulo mo. Tatawagin mo ba ako o hindi? Tawagin mo na ako. Kung di mo ako tatawagin, bubugbugin kita hanggang mamatay. Tawag. Ayaw ko talaga. Isa lang ang nanay ko. Nanay, tulungan mo ako. Kung dumating yang babaeng yan, sasaktan ka rin niya, tulad ng ginawa sa'yo. Kapag pasaway ang bata, kasalanan ng mga matanda. Dahil hindi marunong magpalaki ang babae. Kaya turuan natin silang dalawa. Huwag niyo sasaktan lola ko. Ayaw mong saktan ko siya. E di tawagin mo na akong nanay. Sige na, tawag. Huli na para tawagin mo ako ngayon, di ba? Lumuhad ka at tawagin mo ako. Sige, luluhod na ako. Yue. Huwag mo siyang pakinggan. Dapat parusahan ang mga pasaway na bata. Lumuhad ka. Luhod. Sino ang may lakas ng loob humawak sa nanay ko? Yue, halika rito. Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Yu, narito na ako. Wala nang mananakit sa'yo mula ngayon. Siyang Wuzhuang. Pangahas mong sinipa ang anak ko. Papatayin kita. Patayin mo ako. Ginago mo ang nanay ko at sinaktan ang anak ko. Kayo ang mamamatay ngayong araw. Huang, dalhin mo si Yuyu at umalis na kayo. Huwag niyo akong alalahanin. Umalis na kayo. Zhao Chunjiao, sinaktan mo ang nanay ko. Papatayin kita ngayon din. Suntukin ng malakas. Huwag magpigil dahil babae siya. Ha. Wushuang, hindi mo sila kayang talunin. Kunin mo si Yue at umalis na. Nakikiusap ang iyong ina. Umalis. Akala mo makakatakas siya? Mabubugbog siya hanggang mabasag ang ulo. Ikaw ang magkakabasag ng ulo at dadaluyan ng dugo. Anak na walang utang na loob. Paano nila nagawang tratuhin ka ng ganito, Tita Zhao? Itay, noon pa man, pinakasalan ka ni inay ng buong puso. Akala niya'y nakahanap siya ng mapagkakatiwalaan. Pero ikaw, trinato mo siyang katulong. Sinampal mo siya, sinipa mo pa. Nang pinalayas mo siya, hindi pa siya 30 anyos. Puti na ang buhok niya noon. Mukha siyang pagod na pagod. Siyang dazi. Tanong ko sa'yo, tao ka pa ba? Walang utang na loob. Pangahas mong kausapin ako ng ganyan, papatayin kita. Bilang ama ko, ni isang araw, hindi ka naging responsableng tatay. Bilang asawa ni inay, bigo ka rin sa tungkulin mo. Ikaw ang dapat pagsabihan. Tingnan mo ang sarili mo. Masungit at bastos ka. Wala kang kaititing na husay bilang asawa at ina. Kaya pala si Xingqing ay gustong makipaghiwalay sa'yo. Gusto niyang hiwalayan ako. Bulag siya. Malaking pagkakamali niya yun. Pagsisisi? Tama ka. Ako mismo ang nagpawalang bisa sa kasunduan sa ninang. Nagsisisi talaga ako. Siyang Wushuang. Ngayong ikaw na ang ninang. Pwede na ba tayong mag-apply ng divorce? Yamang determinado silang maghiwalay. At ako ang may pinakamatandang karapatan dito. Ako ang magpapasimuno ng pagpupulong na ito. Una muna ang saloobin ko. Ayaw kong akuin ang anak. Pero bibigyan ko si Xiang Wushuang ng 1 milyon. Mula ngayon, huwag na siyang humingi ng pera sa akin. At hindi ko siya kailangan sa aking pagtanda. Zhao Xingqing, hayop ka ba? Marami nang ginawa si Wushuang para sa iyo. Ngayon, bibilisan mo lang siya ng 1 milyon ni hindi mo kilala si Yue. Ikaw. Magdiborsyo ka na agad. Magdiborsyo ka na agad. Magdiborsyo ka na. Magdiborsyo ka na. Magdiborsyo ka na. Xiang Wushuang, tingnan mo ang mga naririto. Wala ni isa sa kanila ang panis sa'yo. At Dapat tayong maging mapagkonsensya.
Mula nang magpakasal si Wu Shuang sa inyong angkan Zhao, may nagawa ba siyang ikahihiya ng inyong angkan? Tiyo Xingqing, noong nagkasakit kayo noon, si Wu Shuang ang gumastos para sa gamot na pampagaling sa inyo, kaya kayo gumaling. Tia Xingqing, nang mag-exam ang anak ninyo sa kolehiyo, si Wu Shuang ang nagturo sa kanya ng libre. At ikaw, Bayaw Xingqing, nang inaabuso ka ng asawa mo noon, lahat ay lumayo sa iyo. Si Wu Shuang lang ang tumayo para sa iyo. Nakalimutan na ba ninyo ang lahat ng iyon? Nakalimutan na ba ninyong lahat? Wala nang saysay ang mga lumang usaping iyan. Pagdating sa ngipin, nalaglag lahat ng ngipin mo dahil kay kapatid ng biyudang Wang. Wala kang natirang ngipin. Ako ang nagpa-implante sa iyo ng imported na ngipin. Lolo, nakalimutan mo na ba ang relasyon mo sa biyudang Wang? Gusto mong ibulgar ko sa lahat? Sumasakit ang puso ko. Pinadala pa niya ako sa ospital. Halika na, bilasan mo. Matanda ka na tang daldal mo. Pera lang naman ang habol mo, di ba? Binigyan ko na siya ng 2 milyong piso. Siya ang matigas ang ulo at ayaw umalis. Ayaw niya tanggapin ang huling respetong ibinibigay ko. Ate, ginawan mo ng kabutihan ang lahat. Pero hinahamak ka pa rin nila. Hindi ka ba dapat magsisi? Walang utang na loob. Ako pa ang dapat magsisi. Ate, anong klaseng pag-uugali ito? Wala nang mas masahol pa sa pagtataksil ng lahat sa iyo. Wala ka ng ibang mapupuntahan. Ano ang sinabi mo, ate? Traidor ang lahat sa akin. Wala na akong pag-asa. Hindi ba ganoon nga, ate? Tingnan mo ang sarili mo. Sa malaking piging ng diborsyong ito. Wala man lang kamag-anak mong sumuporta sa iyo. Sinong nagsabing walang pamilya si Wu Shuang? Narito kayo. Oo, Wu Shuang. Kami ang pinakamatalik mong kaibigan. Kami ang abay mo sa kasal mo. Nakita namin ang lahat ng ginawa mo para kay Zhao Xingqing. Ngayong mayaman na siya, nagbago na siya, hindi ko ito pahihintulutan. Nang mabalitaan namin, agad kaming dumiretso dito kahit di nakapagpalit ng damit. Noong ikinasal si Wu Shuang, ako ang punong guro na nagtalumpati. Ngayong nagdiborsyo siya. Kahit mawala pa ang buhay ko, hindi ko siya pababayaan. Hindi ko siya pababayaan. Sila lang. TSK, 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 TSK. Ate, tingnan mo. Hindi nila kayang pamunuan ang sarili nilang buhay. Sino sa kanila ang tunay na makatutulong sa'yo? Ang mga katulad mo, paano mo mauunawaan ang halaga ng tunay na damdamin? Kapag mayaman ka, lahat kakapit sa'yo. Pero pag wala ka ng kapangyarihan, walang tutulong sa'yo. Tama na. Siyang Wu Shuang. Tingnan mo ang klase ng tao ang dala mo. Mga waiter, tagalinis, mga delivery rider, may retiradong guru pa. Ginawa nilang marumi ang lugar. Alam mo, paalisin mo na sila agad. Ito ang pagdiriwang ng diborsyo ko. Ako ang nag-anyaya sa kanila. Sino ang may karapatang magpaalis sa kanila? Ikaw? Alam ko kung bakit sila inimbita ni ate. Bakit? Gusto kanyang idaan sa panggigipit. Panggigipit? Dapat alam mo, ang pagkasuklam ko kay Xiang Wu Shuang ay matagal nang di kayang tiisin. Kahit mamatay ako, hindi ako sasama sa kanya. Ikaw ang tunay kong minamahal. Ikaw ang tula at pangarap kong malayo. Xiang Wu Shuang, kunin mo ang checking ito. Umalis ka na agad. Zhao Xingqing, sinabi ko na ito. Babawiin ko ang lahat ng sa akin. Ito ang mga utang mo sa akin. Nababaliw ka na ba? Ako ang naghirap para dito. Ano ang ninakaw ko sa'yo? Mukhang tumatanda ka na. Nakalimutan mo na ang lahat. Kaya ipapakita ko sa'yo ngayon. Mukhang tumatanda ka na talaga. Nakalimutan mo na ang lahat. Kaya ipapakita ko sa'yo ngayon. Ano ang ipapakita mo sa akin? Ako, si Zhao Xingqing, ay nanunumpa. Kung sakaling pagtaksilan ko si Xiang Wu Shuang, sana'y mabagsakan ako ng kidlat. Wu Shuang, unang araw ngayon ng listing ng kumpanya. Ikaw ang laging nagpayabong sa akin at tumulong sa akin. Tama. Ito ang bangko ng kumpanya. Mula ngayon, bawat sentimo ko ay para sa'yo. Salamat. Salamat. Wu Shuang, salamat sa pagpapaubaya na pakasalan ako. Ilang beses mo akong inahon sa hirap. At tiniis ang sakit para sa anak natin. Ako,
sisiguraduhin kong alagaan ka ng maayos. Naaalala mo pa ba ang mga bidyong ito? Xiang Wushuang, bakit mo pinapanood to? Nandito ako para pag-usapan ng diborsyo. Hindi para balikan ang nakaraan. Kung hindi natin aayusin ang mga utang na loob, paano tayo makakadiborsyo? Tama siya, Zhao Xingqing. Kung wala si Wu Zhuang, hindi ka aabot sa kinaroroonan mo. Binigo mo si Wushuang. Ni simpleng kabayaran ay wala ka. Tao ka ba talaga? Gusto mong magdiborsyo? Kaya tara't mag-compute tayo ng maayos. Gaano ba kalaki ang utang mo sa akin? Paano dapat ituloy ang diborsyong ito? Gusto mo ng diborsyo, di ba? Ngayon, pag-usapan nating mabuti. Magkano ba ang utang mo sa akin? Paano natin aayusin ang diborsyong ito? Sabihin mo na. Noong naghahanda ka para sa postgraduate exam, wala kang trabaho, ako ang gumastos para sustentuhan ka. Sabihin mo ngayon sa akin, kung hindi dahil sa perang ito, makakapag-exam ka kaya? 500,000 lang yan, di ba? Ibibigay ko sa'yo. Tapos, nangako kang bibigyan mo ako ng tahanan. Hindi masyadong malaki o maliit, basta tayong dalawa, tahanan na yon. Pero wala kang pera noon. Nanay ko ang kumuha ng pambayad sa libing niya ng patago, para makabili ng bahay mo. Bahay lang yan, di ba? Kailangan ba talagang pag-usapan? Pinapalaki mo ba to? Mukhang hindi naman importante. Pero sinabi ko na, ang mga bagay na akin, kahit ibigay ko sa aso, hindi kita pagbibigyan. Sige, ibibigay ko rin yung villa. Sunod na. Noong bagsak ang negosyo mo, dumating ang mga nagpapautang. Nanay ko ang nagsanla ng jade bracelet na mana sa 10 henerasyon. Nakakuha ng 2 milyon para sa'yo. Paano mo babayaran to? Ito. Sunod na. Tama na yan. Xiang Wushuang. Ano ba talaga ang... Xiang Wushuang. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano, hindi mo na ba kaya? Marami pang parating. Si Zhao Xingqing ay puro kunwalang alam. Ilang taon na niyang inaabuso si Wu Zhuang. Hindi ba siya nasasawa? Tama, hindi ka pinagtatawad ni Wu Zhuang dahil akala niya magtutulungan ang magkakapamilya. Wala kang utang na loob. Bulok pa ang moral mo. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Hindi ako karapat-dapat? Ang Zhao Group ay umabot sa ganito dahil ako ang nagtiis ng hirap. Lubos kong pinagpaguran at gumawa ng iba't ibang planong. Alam mo ba kung gaano ako nagpursige? Ang pag-abot ko sa kinaroroonan ko at pagkilala ng ninang, lahat yan sa sariling sikap ko. Naiintindihan mo ba? Pangkaraniwan lang ang talino mo. Hindi mo dapat natanggap ang karangalang ito. Akala ko may mabuti kang puso, kaya pinilit kitang suportahan. Hindi ko inasahang nawala ang iyong pagiging makatao. Tama na yan. Sa puntong ito, nagkukunwa ka pang ninang, Xiang Wushuang, kahit walang kakayahan, dapat alam mo ang lugar mo. Naiintindihan mo? Xingqing, hindi mo kilala si ate. Iniwan mo siya, kaya may galit siya sa puso. Sadyang pinag-iinitan ka niya. Gusto niyang sirain ang ating kasal. Siyempre alam ko, at hindi ko siya pabibigyan. Ilang taon na tayong magkasama. Bukod sa pagiging kabit mo, wala akong naibigay sa'yo. Ngayon, tapos na ako, kay Xiang Wushuang. Pakakasalan mo ba ako? Xingqing, ang romantiko mo. Ang meron sa ibang babae, ibibigay ko rin sa'yo. Molly, pakakasalan mo ba ako? Bibigyan kita ng pinakamaganda. Pakakasalan mo ba ako? Bibigyan kita ng pinakamagandang buhay. Oo naman. Ate, nakita mo ba yun? Ang lalaking pinakamahal mo ay pakakasalan na ako. Molly. May sorpresa ako para sa'yo. Ate! Ate, tingnan mo. Ito ang kasal na inihanda ni Xingqing para sa akin. At ito ang mga rosas na ibinigay niya sa akin. Binigyan ka ba niya kahit kailan? Siyang Molly, yang Zhao Xingqing na yan. Kahit si Raulo, nung pagdating sa pagpapakasal sa akin, nagsikap talaga siya. Siya mismo ang nagtanim ng buong rosas para ligawan ako. At bumili siya ng singsing na 1 beses lang mabibili. Pero para sa'yo, basta ka lang pinagbigyan ng rosas at sinabing magkakaroon ka ng meron ang ibang babae. Ang pinaka nakakatawa, naniniwala ka talaga sa kanya. Mula dito, kitang-kita na hindi ka lang mas mababa sa akin, mas tanga ka pa. Mahal kong kapatid. Tingnan mo ang magandang ginawa mo. Naging katatawanan ako ng lahat. Hoy Molly, itong si Xiang Wushuang ang layunin talaga ay guluhin tayo. Huwag kang magpaloko.
Sa tingin ko nawala lang siya sa akin. Kaya naiinggit siya sa'yo. Ah, may punto ka. Ngayon wala nang nagmamahal sa kanya. Nag-iisa na siya at kahabag-habag, kaya may masamang balak siya. Ano ang sinabi mo? Walang nagmamahal at walang magpapakasal sa akin? Hindi ba yan ang totoo? Bakit hindi ka umuwi at tumingin sa salamin? Tumatanda ka na at wala nang ganda. May dala-dala ka pang problema. Wala kang kwenta, walang pera, walang itsura. Ang babaeng tulad niya, makakahanap lang ng may anak na hiwalay na lalaki. Molly, masyado mo siyang pinagbibintangan. Ang pangit niyang babae, ang lakas ng loob, baka hindi na makapag-asawang muli. Kung ganoon, gawin natin ito. Ngayon din, humanap tayo ng mapapangasawa ni ate dito mismo. Oo, bakit hindi natin subukang humanap ng asawa para kay ate dito mismo? Maghanap ng asawa, ngayon din? Oo, dahil kasama kita, ramdam ko lang sa puso ko, parang may pagkakasala. Kaya gusto ko siyang tulungan. Xiang Wushuang, tingnan mo si Molly. Lagi kanyang iniisip. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Mahal. Huwag mo akong ikumpara sa kanya. Sa totoo lang, gusto ko lang makita kung walang may gusto sa kanya at sure-on siya. Ah, naiintindihan ko na. Mabuti naman pala, mga binibini at ginoong naririto. Malapit nang magwakas ang aming pagsasama ni Xiang Wushuang. Sa mga huling minutong ito, nais kong hanapan siya ng kaligayahan. Mayroon bang gustong pakasalan si Xiang Wushuang? Oo, ang kapatid ko ay may kahanga-hanga na katangian. Mahilig siyang magsinungaling at magmayabang. Ang sino mang pakakasalan siya ay magiging lalaki ng ninang araw-araw. Ha ha ha. Matandang Shu, hindi ka ba single? Pakakasalan mo ba siya? Talagang hindi. Matandang Wang, kakadiborsyo mo lang? Pakakasalan mo ba siya? Ha, hindi ko siya pakakasalan. Ikaw naman Xiao Zhu, pakakasalan mo ba siya? Kahit mawala lahat ng babae sa mundo, hindi ko pa rin siya pakakasalan. Ito ay kasuklam-suklam. Inhong, huwag kang magmadali. Ang magandang palabas. Kakasimula pa lang. Hayaan muna silang magpakita ng tunay na kulay. Xiang Wushuang, nakikita mo? Hindi sa ayaw kitang tulungan ngayon, pero talagang walang may gusto sa iyo. Handa kong ibigay ang lahat ng meron ako upang pakasalan si binibining Xiang Wushuang. Sino itong lalaking ito? Sa itsura niya, mukhang may kakayahan siya. Sabi niya pakakasalan niya si Xiang Wushuang. Sino ka ba talaga? Dito ka ba dapat pumunta? Tama, kulang kayo sa babae. Ngayon ipapakita nyo si Xiang Wushuang para magyabang. Kalaban nyo ang pamilya Zhao. Walang kwenta ang pamilya Zhao. Ano ang sinabi mo? Hijo, kinakalaban mo ang pamilya Zhao. Gusto mo bang mamatay? Ayokang patulan ng hamak na tulad mo. Pero magpakabait ka na lang. Kung hindi, dudurugin kita sa daliri ko. Miss Xiang, pasensya na at nahuli ako. Hindi ka nahuli. Tamang-tama ang oras mo. Maingat akong pumili ng regalo para sa'yo. Sana magustuhan ito ni Miss Xiang. Anong klaseng regalo? Miss Xiang, nasisiyahan ka ba? Nasiyahan ba si Miss Xiang? Mayroon bang kahulugan sa likod ng mga regalo na ito? Ang aking mga magulang ay nagdiriwang ng kanilang ginintuang kasal ngayon. Sila ang pinakamagandang pares na nakita ko. Pagkatapos ng maraming taon ng kasal, hindi sila nag-aaway. Ito ay ang mga regalong nagbigay ng aking ama kapag siya kasal ang aking ina. Ngayon, dinala ko ang lahat dito. Gusto ko lang malaman. Na ang pangako na ito ay para sa isang buhay. Tila naglagay ka ng ilang isip dito. Bueno, mabuti. Naisip ko ito ay isang espesyal. Ito lamang ang basura. Kaya, Xiang Wushuang, nakakita ka ng mahirap na tao? Ang kabuoang halaga ng mga bagay na ito ay marahil hindi man umabot sa 500. Siya ay hitsura ng decent. Ngunit alam na siya ay kaya mahirap.
Anong kalungkutan? Sa tingin mo mahirap ako? Kung hindi, sa tingin mo pa rin ito noong 1960? Pagbibigay ng mga bagay tulad ng 3 turns and 1 ring? Kaya sa tingin mo ay isang tycoon? Ang 3 turns and 1 ring ay upang ipahayag lamang ang aking paghanga para sa Miss Xiang, dahil ikaw ay kaya maikling paningin. Ipapakita ko sa iyo ang aking tunay na lakas. Butler, dalhin ang listahan ng regalo. Oo, sir. Ipadala ang kabat ng kayamanan ng Rong family. Kasan ng kayamanan ng Rong family. Sinabi na ito ay puno ng ginto, alahas, antiques at calligraphy at paintings na nagkakahalaga ng higit sa 100 milyong. Antiques at paintings. Ano, nagkahalaga ng higit sa 100 milyong? Ipadala ang 4 na bangko sa ilalim ng Rong family na nagkakahalaga ng trilyon. Agricultural Bank, Industrial and Commercial Bank, 4 na bangko. Magpadala ng 4 na bangko? Paglipat ang 79% ng absolute controlling stake ng 4 na bangko sa ilalim ng Rong family na nagkakahalaga ng 10 trilyon. 79% ng absolute controlling stake. Ano? 79% ng absolute control ng buong Rong family. Sino siya sa lupa? Naaalala ko ngayon. Nakita ko siya. Siya ay Rong Ting, ang pinakamatandang anak ng Rong family, isang talento na walang pi. Siya si Rong Ting, ang walang kapantay na talino. Ang panganay na anak ng Angkan Rong. Diyos ko, ang panganay ng Angkan Rong. Ano, talagang siya ang panganay ng Angkan Rong? Mukhang kilala ninyo ako. Ang pangalan mo? Siyempre alam namin. Ginoong Rong, bantog ang pangalan mo. Sino ang hindi humahanga sa'yo? Umalis kayo. Ha? Sinabi ko nang umalis, bingi ba kayo? Bilasin nyo, huwag nyo harangan si Ginoong Rong. Binibinis siyang, matagal na kitang hinahangaan. Ito lahat ng aking kayamanan. Ibibigay ko lahat sa'yo. Sana makita mo ang aking katapatan. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Ginoong Rong, nagkakamali ka ba? Si Siyang Wuswang ay itinakwil ng aming Angkan Siyang. Samantalang si Molly, aking bunso, ang pinakamakinang sa handog-ang ito. Pangahas mong pinagdudahan ang aking panlasa. Hindi po, Ginoong Rong. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi mo makilala ang brilyante sa ito. Ang paglapastangan kay Binibini Siyang ay paghamon sa Angkan Rong. Ginoong Rong, hindi ako naniniwala. Anong hindi mo paniwalaan? Si Siyang Wuswang, bagamat panganay ng Angkan Siyang, may pangkaraniwang anyo. At mahina ang kakayahan. Ang katulad niya, karapat-dapat lang sa pabrika. Kahihiyan siya ng Angkan Siyang. Ngunit ako, hari ng kagandahan, ako na ang namamahala sa negosyo ng Angkan. Sa lahat ng bagay, libo-libo ang lamang ko sa kanya. Bakit siya ang pinili mo, at hindi? At ako ay beauty queen na nagwagi sa patimpalak. Matagal ko nang naangkin ang negosyo ng pamilyang Siyang. Sa lahat ng aspeto, libo-libong beses ako mas magaling kaysa sa kanya. Bakit siya ang pinili mo, hindi ako? Anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo kay Wushuang? Binata Rong, nais kong magsalita ng patas. At sino ka naman? Ako ang bida sa paghihiwalay na ito. Pangulo ng Zhao Group na maglalagda ng $1 trilyon na kontrata sa ninang, Zhao Xingqing. Ikaw pala ang bulag na yon. Ano ba ang gusto mo? Tama si Molly. Mas maganda siya kay Wushuang at mas may talino. Ang normal na lalaki, matutuwa kayang pakasalan si Molly at ikahihiya si Xiang Wushuang. Kaya hiniwalayan ko si Xiang Wushuang. At pinakasalan, si Molly. Naisip ko kung si Xiang Wushuang ay gumamit ng masamang paraan para lokohin ka, Binata Rong. Oo, tiyak na ganoon. Ginoong Rong, huwag kang padala sa kasinungalingan ni Siyang Wushuang. Hindi niya ako niloko. Bulag lang kayong lahat. Hindi ninyo nakikilala ang Diyos ang tulad ni Binibining Siyang, parang Phoenix. Ang makuha ang pabor niya ay pinakamalaking karangalan ko. Siya? Diyos ang parang Phoenix? Ginoong Rong, gumising ka. Siya ay sinungaling na may daladalahing problema. Ikaw ang dapat gumising. Lalaking nakakalimot ng tama kapag nakakita ng kita. Hindi mo karapat-dapat si Binibining Siyang. Hindi ko siya karapat-dapat.
Alam mo ba na maglalagda ako ng $1 trilyon na kontrata sa Pantheon? Ang ninang mismo ang makikipagkita sa akin pagdating noon. Kahit ang inyong pamilyang Rong ay yuyukod sa aming Zhao. Akala mo ba pipirmahan ng ninang ang kontrata mo? Siyempre, tapos na ang usapan. Pangulong Rong, payo ko sa inyo. Dapat kang maging alerto. Huwag kang padala sa panlilin lang ng iba. Kung hindi, ikaw ang kakatawanan. Oo nga, Pangulong Rong. Huwag mong sirain ang sarili para sa babae, at mapahiya ka lang. Ginoong Rong. Matalas ang mata ng madla. Matalas raw ang tingin ng mga katulad mo. Zhao Xingqing, pinapayuhan kita. Lumuhod ka na ngayon at humingi ng tawad kay Binibining Xiang. Aminin mong nagkamali ka. Baka ka pa nga patawarin. Loko ka talaga. Talagang baliw ka. Alam mo ba ang relasyon ko sa ninang? Ngunit nangangahas ka pa ring hamunin ako. Hintayin natin ang mangyayari. Sige, para kang hindi titigil hanggat hindi ka naaabala. Maghanap ng magandang lugar para kay Pangulong Rong. Malawak at maliwanag na lugar. Mamaya, makikita niya ang lahat ng proseso ng kontrata ko sa ninang. At si Xiang Wushuang, upuan ninyong magkatabi. Mamaya, sila mismo ang luluhod para humingi ng tawad. Zhao Xingqing, maghintay ka lang. Ikaw ang luluhod sa huli. See ya. Tingnan natin. Done. Binibining Xiang. Bulag si Zhao Xingqing. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na makasama ka. Nanay, gusto mo ba siyang maging manugang? Seryoso ka ba? Si Ginoong Rong bilang manugang ko? Panaginip ba ito? Nanay, hindi ka nangangarap. Basta ayos sa'yo, ayos din sa akin. Bibigyan ko siya ng tsansa. Si, talagang ayos lang. Salamat, tita. Yueyu, ano sa'yo? Gusto mo ba siyang maging tatay mo? Gusto ko si Tito, gwapo at mabait siya. Yue, ituturing kitang tunay na anak. Ayos lang ba? Binibining Xiang. Ano sa pala... Binibining Xiang, ano ang opinyon ninyo? Nagtanong-tanong na ako. Sa buong mundo ngayon, wala nang lalaking katulad mo. At higit pa, gusto ka ng nanay ko at ni Yueyui. Kaya ngayon, payag ako sa panliligaw mo. Ang ganda naman. Binibining Xiang, simula ngayon. Ako'y iyo na. Ginoong Rong, magpakumbaba ka naman. Magpakumbaba. Bakit ako magpapakumbaba? Napakaswerte ko sa babaeng napangasawa ko. Gusto kong ipagsigawan sa buong mundo. Si. Siyang Molly, hindi mo ba sinabi na pag-alis ni Binibining Siyang kay Zhao Xingqing, wala na siyang makikitang mas mabuting lalaki? Ngayon, paano ihahambing si Ginoong Rong kay Zhao Xingqing? Ang aming Xingqing ay magkakasundo na sa $1 trilyon na kontrata sa Pantheon Group. Walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Hindi pa tiyak kung sino ang mas magaling. Kung ganyan ang tingin mo kay Zhao Xingqing, tutulungan kitang makuha ang gusto mo. Yin Hong, Opo, handa na ba ang lahat? matagal nang nakahanda. Zhao Xingqing, mabuti ang trato ko sa'yo. Pero sinaktan mo ang nanay at anak ko. At ginatos ang kabit mo. Simula ngayon, wala nang pag-asa tayo. Maghihiwalay na tayo ngayon. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Pirmahan mo ang kasunduang hiwalayan. Inihanda mo ang kasunduang hiwalayan para sa akin? Si. Umalis ka nang walang dala. Xiang Wushuang, niloloko mo ba ako? Hindi ko pipirmahan ito. Zhao Xingqing, akala mo ba nakikipag-usap ako? Ano? Akala mo mapipilitan mo akong umalis nang walang dala? Kung subukan mo, Presidente Rong, mukhang pinagtatanggol mo siya. Lalaban ka sa akin? si Miss Xiang ang idol ko. Bakit niya kailangan ng tulong ko? Handa akong magsakripisyo para sa kanya. Kapag sinalbahe mo siya, kalaban mo na ako, wrong thing. Ikaw. Mahal, ganito na ang sitwasyon. Bakit hindi na lang natin pirmahan ito? Paano ko gagawin yon? Lahat ito ay ari-arian ko. Noon, para hindi makuha ni Siyang Wushuang ang mga ari-arian, inilipat mo na ang shares ng Zhao Group sa akin. Yung mga bahay at sasakyan, ipamigay mo na lang sa kanya. Pansamantala lang ito. Anong ibig mong sabihing pansamantala? Pagkatapos ng $1 trillion contract sa Pantheon, madali nang kunin ang kay Siyang Wushuang, kahit ang ari-arian ng mga Rong. Kung gusto natin, sila pa ang maghahandog nito sa atin. Molly,
Ang talino't ganda mo talaga. Oh, Xing-Ching, pirmahan mo na ang kasulatang ito. Excited na ako sa kasal natin. Sige, pakakawalan ko na siya ngayon din. Xiang Wushuang, pera lang habol mo, di ba? Tama. Mga katulad mong walang kakayahan akalay ang material na bagay ang magpapasaya sa buhay. Pero sasabihin ko sa'yo, kahit 5 bilyon pa ang ibigay ko, kung wala kang diskarte, mawawala rin yan. Ang tanga mo talaga. Tapos na ang pirma, legal na ang diborsyo, nakuha mo na ang pera, pinalaya mo na ba? Hindi kita hahayaang umalis. Ano pa ang gusto mo? Sa mga taong lumipas na wala ako, inapin niyo ang nanay at anak ko. Ang pagpapalaya sa'yo, nang walang dala ay simula pa lang ng parusa mo. Unang hakbang, may pangalawa pa? Xiang Wushuang, akala mo sino ka? Sa tingin mo makakalapit ka sa akin? Hindi lang kita lalapitan, pati ang buong angkan mong siyang na umapi sa pamilya ko ay gagantihan ko. Papaluhurin ko kayong lahat at magmakaawa. Iiyak kayo sa pagsisisi. Siyang Wushuang, basura ang angkan nyo. Tinulungan ko pa sila sa pag-api sa kanila. Kahit nandito ka na ngayon. Kung gusto kong apihin sila, gagawin ko. Kaya kung saktan ang nanay mo sa harap mo, ngayon, gagawin ko na ito ngayon din. Naghahanap ka ng pagkamatay. Siyang Wushuang, ang lakas ng loob mo. Baliw ka. Hindi lang kita sasaktan, kung aapihin mo pa ang pamilya ko, papatayin kita kung kailangan. Nakita ito ng lahat. Si Siyang Wushuang, ang unang humamon sa akin. Huwag niyo akong sisihin sa paglaban sa kapatid ko. Papatayin ko siya. Mga guard, mga guard. Sino ang may lakas ng loob humawak sa kanya? Wrong thing, iginagalang kita bilang presidente Rong. Pero akala mo ba may silbi ka? Kahit gaano ka pa kalakas, anong magagawa mo? Ang dayuhang malakas ay di makakalaban sa lokal. Teritoryo ko ito. Kahit dragon ay dapat yumuko rito. Gusto mo talagang makipagbakbakan? Nasa likod ko ang pantheon. Ito ang inang diyosa. Anong karapatan mong labanan ako? Ginoong Zhao, binibining Molly, magbigay pugay. Ano ang mga utos ninyo? Ginoong Zhao, binibining Molly, ano ang inyong utos? Siya nga kanina, hinampes niya ako. Ibintang siya sa bangin at latiguhin ng 3 araw at gabi. Ang kapal mo, hinaampas mo si binibining Molly. Kuya Bantay, mali ang pagkakaintindi mo. Sila ang unang nanakit sa amin ni Apo kanina. Ang anak ko'y nagtatanggol lamang. Opo, Tito Bantay, kita mo may sugat pa kami ni Lola. Ano kung sinaktan kita? Malaking hotel ito. Paano papapasukin ng mga pulubi tulad ninyo? Sinasabi ko sa inyo. Sandali lang. Lahat kayo, lumabas. Kung hindi, ipapaaresto ko kayong lahat. Hindi nyo nakikilala ang tunay na bayani. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, hindi nyo nakikilala ang tunay na bayani. Ha ha ha, nagsisinungaling ka. Hindi mo kilala ang bayani. Alam kong diborsyong pagdiriwang ninyo ngayon. Mamaya ay kasalan na ni Ginoong Zhao at ni Binibining Molly. Babaeng pinalaya sa mayamang pamilya. Anong pagpapanggap mo rito? Tama na, huwag nang makipagdebate. Dali, arestuhin na siya. Opo, arestuhin ninyo siya. Huwag ninyong galawin siya. Mga sunod sa year na hindi nakakaunawa. Kanila nang inaapi si Tita at Yuyu. Wala kayong pakialam. Kami pang mga ordinaryo ang inaapi ninyo. Pangahas ninyong arestuhin si Wushuang. Lalabanan ko kayo. Kahit wala kaming kapangyarihan, hindi namin palalampasin ang pang-aapi. Tama, lalabanan kita. Labanan, labanan. Ginoong Zhao, Molly, ito. Walang kwenta. Lumabas ka rito. Opo. Talaga bang lalaban kayong mga babaeng matatapang? Mabuti ang trato sa inyo ni Wushuang. Nagtaksil kayo at nambabae sa kapatid niya, at inapi ang ina at anak niya. Ngayon gusto nyo pang ibitin at bugbugin siya. Paano nagkagayon sa mundong ito? Kayong mga walang kwenta. Nangatwiran pa sa akin? Sige, dahil gusto nyong mamatay, pagbibigyan ko kayo. Ngayon, tatawagin ko mga kaibigan kong sindikato. Hoy, Kuya Butcher! Binugbog ang asawa ko. Dali-dalihin mo sa Emperor Building. Sige, salamat. Paparating na si Kuya Butcher. Mamaya malalaman nyo ang inyong kamatayan. Xing-Ching, dati kayong mag-asawa. Huwag naman sanang ganito. Wushuang, anak, basta nakikita kitang maayos. Kalimutan na natin ang nakaraan. Sabi nila malupit si Kuya Butcher. Napakalakas niya. Kahit si Young Master Rong ayaw makipag-away. Nanay, okay lang. Kahit si Kuya Butcher o Ate Pigman, o buong Qingzhou pa. Walang makakapagparusa sa atin. Magmalaki ka pa. Hindi mo alam. Kapag nahuli ka ni Kuya Butcher, mas masahol ka pa sa hayop. Tignan natin mamaya. Ah, talaga. Gusto ko talagang makita. Shuanger, tigilan mo yan. Xing-Ching, Molly,
sa ating dating pagsasama, at sa darating na kasal ninyo, patawarin nyo na. Ang kalokohan ni Wu Zhuang. Pero kailangan yung lumuhad kay Wu Zhuang. Ngayon din. At 10 sampal sa sarili. Baka sakaling patawarin ko kayo. Oo, kung luluhod ka't magmamano para humingi ng tawad ngayon din, tatawagin ko na si Kuya Butcher para sabihing huwag na siyang pumunta. Si Yang Wushuang, ito na ang huling pagkakataon mo. Gawin mo agad ang sinasabi ko. Sino ba ang akala niyang siya? Hindi siya karapat-dapat na paluhurin ako. Tama na yan, Xiang Wushuang. Binigyan ka na ni Molly ng maraming pagkakataon. Nagmamatigas ka pa rin. Kahit gusto mong mamatay, isipin mo ang mga kaibigan mong nadadamay. Pag-isipan mong mabuti. Hindi mo ba nakikita ang pag-aalala ng ina mo? Anak, hindi mo kailangang intindihin siya. Isang walang kwentang tao lang siya na hindi alam ang lugar niya. Kapag nasalanta siya, matututo rin siya. Xiang Wushuang, sobrang patiwasay ko ng trinato ka. Kung magwawala ka pa, ikaw ang bahala sa mga kahihinatnan. Shuanger, makinig ka kay Xingqing. Magpaumanhin ka na kay Molly at umalis na kayo ni Yue. Marami na silang kasamaan, ako pa ang magsusori. Kung hindi ko sila paparusahan ngayon, wawasakin ang Angkan Xiang at Xiao. Magmumukha akong walang silbi. Ha ha ha, ano daw? Kami ang pakikitunguhan mo. Wawasakin ang Angkan Siyang. Give-a ng pamilya Zhao. Nakakatawa ka talaga. Tingnan mo nga sa salamin kung sino ka. Isang itinakwil na anak ng Xiangs. Iniwan na asawa ng Zhao. Ang katulad mo'y para lang sa pabrika. Anong karapatan mong magmalaki? Buti na lang pinakasalan ng anak ko ang tamang babae. Tama, tulad ng kasabihan. Pag maling babae ang napangasawa, 10 henerasyon mawawasak. Kung hindi sila naghiwalay, baka hindi pipirma si Godmother ng $1 billion na kontrata kay Xingqing. Oo, tama yan. Eksakto. Mga sipsip kayo. Hindi nyo nakikilala ang tunay na hero. Bubunutin ko mga mata nyo para makita nyo kung sino ako. Kayong mga sipsip, hindi nyo makilala ang tunay na bayani sa ordinaryong tao. Mamaya, bubutasan ko ang mga mata nyo. Para makita nyo ako ng malinaw. Makikita mo ako. Hindi ka ba ang inabando ng anak ng pamilyang Siyang? Inabando ng asawa ng pamilyang Zhao? At factory worker na naghihigpit ng tornilyo? Maaari ka bang maging halimaw? Malalaman nyo. Sige, alam ko. Binibini Siyang, may iaanunsyo ako. Magsalita ka. Dumating na sa Qingzhou ang mga pinuno at negosyante mula sa iba't ibang bansa. Pupunta sila sa inyong diborsyong handaan. Padadalhan ko ba sila ng tagapagsalubong? Hindi na. Magkakilala naman tayong lahat. Hindi na kailangang magpakitang galang. Sige. Ano ang narinig ko? Pupunta ang mga pinuno ng bansa sa diborsyong handaan mo? Mga kasama, tama ba ang narinig ko? Ha ha ha. Xingqing, tama ang narinig mo. Malamang siraulo na talaga siya. Kaya niyang gumawa ng kahit anong kasinungalingan. Sigurado ako na mamaya, magpapanggap siyang Diyosa ng Pantheon. Ha ha ha. Hindi nyo alam ang aking kakayahan. Hindi ko kayo sinisisi. Sa mga impormasyong meron kayo, malalaman nyo rin ang balita na paparating na sila. Anong kakayahan meron ka? Siyang Wushuang, imulat mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Pamilyar ba sa iyo ang bulwagang ito? Dito kayo ikinasal. Pamilyar ba sa iyo ang mga bisitang ito? Mga dumalo sa kasal mo. Ang lalaking ito sa tabi ko. Ang ikinasal sa iyo noon. Ngunit ngayon, lahat ng ito ay akin na. Naiintindihan mo. Anong karapatan mong magmayabang at magsinungaling sa harap? Mamaya mo malalaman ang kakayahan ko. Siyang Wushuang, wala ka pa ring pagbabago sa pagiging padalos-dalos. Hindi mo pa rin ba alam hanggang ngayon kung bakit kita lubhang kinamumuhian? Gusto ko lang kunin lahat ng sa iyo. Gusto ko rin malaman kung bakit wala kang hiya. Sabihin mo nga. Basta't nandito ka. Hindi ako magiging tunay na tagapagmana ng Angkan Siyang. Noong nag-aaral tayo, kahit laro ka ng laro, mas mataas pa rin marka mo. Paborito ka ng mga guro, pinagkakatiwalaan ka ng mga kaklase. Pati mga pasaway sa klase ay gusto ka. Basta't nariyan ka, hindi nila ako napapansin. Aminin mong hindi mo ako kaya. Tingnan mo yung nagngangalit mong mukha. Nakakadiring tingnan. Papaglaruan kita sandali, hintayin mo. Pagdating ni Kuya Butcher, magdarazzle ka sa ginawa mo. Sino ang naghahanap ng gulo? Hintayin mong ayusin ko sila.
Nandito na si Kuya Butcher. Tigil ang daldal. Sabihin mo, sino ang nangahas humawak sa asawa ng kapatid ko? Kuya Butcher, siya po, parusahan mo siya para sa akin. Ikaw pala ang may lakas ng loob. Yinhong, lumayas ka na. Kung hindi, ikaw ang susunod na bugbugin. Mas mabuting umalis ka na agad. Kung hindi, ikaw ang susunod na bugbog. Ikaw ang nagsabing babatuhin mo ako? Ha ha ha, narinig niyo ba yun? Sabi niya babatuhin niya ako. Ha 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 ha. Sasaktan ka niya, sasaktan ka. Tingnan natin kung paano niya gagawin. Sino ba itong babaeng to? Wala siyang alam sa lugar niya. Kuya Butcher, ex-wife ko. To kakadiborsyo lang. Ex-wife? Dapat ba siyang magtrabaho sa pabrika? Pwede ba natin bugbugin to para umayos? Madali lang siyang pakisamahan. Ang problema, yung lalaking nasa likod niya. Si Wrong Ting ng Wrong Group. Hindi ko alam anong salamangka ginawa niya, pero laging tumutulong yon sa kanya. Wrong Ting, kilala ko yan. Mga taong mayaman katulad niyan. Takot sa kamatayan. Huwag kang mag-alala, pare. Ako na bahala. Alam niyo ba kung sino ako? Wala kaming alam. Sabihin mo nga, Sige. Ngayon, ipapaalam ko sa inyo. Magpapakilala na ako ng maayos. Ang apelyido ko ay To. Ako si Toyibiao. Noong bata ako, humahabol ako ng baboy para katayin. Nang lumaki ako, humahabol na ako ng tao. Kaya tinawag akong butcher sa ilalim ng lupa. Nagtatag din ako ng gang sa pagkakataon. Axe Gang ang pangalan. Ipapakita ko sa inyo. Nakikita nyo to? Pula na ang talam ng palakol na to. Alam nyo bakit? Ang dami ko ng pinutol na tao. Dugo lahat yan. Hoy Rong. Hindi ka ba talaga natatakot? Mas mabuting umalis ka na ngayon din. Kung hindi, babagsak tong palakol sa ulo mo. Mas mabuting umalis ka na ngayon din. Kung hindi, babagsak ang palakol na ito sa ulo mo. Rong, talagang kakampi ka sa kanya laban sa akin. Sa kakayahan ni Miss Xiang, hindi niya kailangan ng tulong ko. Pero bilang lalaki niya, hindi ko pahihintulutang may humawak sa kanya. Sige, gusto mong mamatay para sa pag-ibig? Maging maltong may romantikong alaala. Ngayon din, tutuperin ko ang hiling mo. Una kitang papatayin. Mga pare, tayo'y. Miss Siang, hindi ko na kaya. Lumabas ka. Putang ina mo, ang lakas ng loob mong paluin ako? Ano pang hinihintay nyo? Putulin nyo siya. Tigil, huwag kang lalapit. Sige na. Putulin dito. Bilisan nyo. Walang hiya ka, under ako ni Panginoong Hao ng Qingzhou. Kung aapihin mo ako, aapihin mo rin si Panginoong Hao ng Qingzhou. Panginoong Hao. Si Wan Tian Hao. Kilala mo rin si Panginoong Hao? Siya ang pinakamayaman sa Qingzhou, ang hari ng Platinum Ocean. Naniniwala ka bang pag tinawag ko siya, mawawala ka agad sa Qingzhou? Nagsasatsat ka pa. Pahihirapan kita. Papatayin kita ngayon din. teka, Binibining Siyang. kasama lang siya ni Wan Tianhao. Hayaan natin siya ang humarap. Kung hindi niya kaya, kakasuhan din natin siya. Xiang Wushuang, tama na yan. Hindi ko alam saan mo nakita ang bodyguard mong yan, pero magpakumbaba ka na. Sisira ka lang sa sarili mo. Pati mga tumutulong sa'yo, mawawasak. Sao Xingqing, huwag kang magmalaki. Tingnan mo sarili mo. Kawawa ka talaga. Naaawa ka sa akin? Sa ilang taon lang, naging prominenteng negosyante na ako sa Qingzhou. Presidenteng mayamang daang milyon. Ikaw na ordinaryong factory worker, naaawa sa akin? Wala ka bang hiya, Zhao Xingqing, kung hindi dahil kay Binibining Siyang? Nagtitinda ka pa rin sana ng stinky tofu. Tulong niya yan? Ano pa sa palagay mo? Akala mo sariling sikap mo lang ang lahat. Lahat yan ay planado ni Binibining Siyang. Nababaliw ka na. Okay lang kung walang kakayahan, pero ang kapal mo naman, umangkin ng credit. Nakakasuka ka talaga. Tama,
Kilala si Xingqing bilang competent at determinado. Ang tagumpay niya ngayon, at pagiging paborito ng Godmother, lahat yan ay sa sariling pagsisikap. Mga katulad ni Molly ay walang pangmalay. Huwag mo nang pakikipagtalo. Nandito na ang pinakamayaman na si Jiwan. Wala na kayo. Siya ang pinakamayaman sa Qingzhou. Para sa wedding banquet namin yan. Siyempre, ano pa ba ang pupuntahan niya? Hindi naman siya pupunta para kay Xiang Wuzhuang. Lord Hao, nandito ka na pala. Bakit ka rin nandito, ha? Lord Hao, may humamak sa kapatid ko at nanakit ng asawa niya. Ako ang humarap, pero magaling ang kalaban. Ang mga tauhan ko ay hindi kaya. Kailangan namin ng tulong mo. HM, sino ba tong kayabang? Ha, siya pala. At yung babae roon. Silang dalawa. Nagpupugay si Wan Tianhao kay Binibining Yinhong. Ano? Isa siya sa inyo. Oo, siya ang tagapagmana sa akin. Nakasakit ba siya kay Binibining Yinhong? Maliliit lang ang ginawa niya sa akin. Pero sinabi niyang jejebing niya si Binibining Siyang. Malubhang usapin iyan. Ano, nais niyang sirain si Binibining Siyang? Nasaan si Binibining Siyang? Sino si Binibining Siyang? Ako. Anong kailangan mo? Binibining Siyang, patawarin mo ako. Binibining Siyang, kahabagan mo ako. Kasalanan kong hindi siya nadisiplina. Ako na ako nito ngayon din. Panginoong Hao, anong ginagawa mo? Babaeng iniwan lang siya, na ayaw ng pamilyang Siyang at Zhao. Tagapihit lang siya ng tornilyo sa pabrika. Hindi mo kailangang lumuhad sa kanya. Tumahimik ka. Panginoong Hao, bakit mo ginagawa ito? Pangahas mong sinalbaha si Binibining Siyang, kulang ang buhay mo para bayaran ito. Hindi, Panginoong Hao, hindi naman siya gaanong importante, talagang hindi siya. Hindi mo ako matatalo dahil sa kanya, nagsasat-sat ka pa rin. Putulin ninyo ang mga binti niya. Tapos itapon sa krematoryo. Hinamon mo si Miss Siyang, at umaasa pang mabubuhay. At akin siya palabas. Panginoong Hao, huwag, Panginoong Hao, Panginoong Hao, pakawalan ninyo ako. Panginoong Hao, sa mga nakaraang taon, kahit hindi ambag pagsisikap naman ang naibigay ko. Panginoong Hao, nabigyan na ng lunas. Patawarin ninyo ako, Miss Siyang. Ano? Ano? Nagalit siya kay Miss Siyang. Ganun lang ba kadaling pakawalan siya? Naiintindihan ko, puputulan ko ang sariling braso. Sapat na ba? Wag na. Sabihin mo na lang ang dahilan ng pagpunta mo dito. Kailangan pang itanong, Xiang Wuzhuang. Narito si Panginoong Hao para sa kasal namin ni Xingqing. Panginoong Hao, anong nangyari sa inyo? Si Xiang Wushuang ay ordinaryong babae lang. Wala siyang silbi. Bakit kayo natatakot sa kanya? Ano? Ordinaryo lang si Miss Siyang. Oo, ayaw niyang umuwi sa mga nakaraang taon. Ayaw niyang malaman ng mga tao na trabahadora lang siya sa pabrika. Ikinahihiya niya ang angkan naming Siyang. Kung hindi, bakit siya hiniwalayan ni Xingqing at pinakasalan si Molly? Kayong mga hanggal na walang pangmalas. Si Miss Siyang ay maningning na buwan. Paano niyo siya nasugod? Kaya pala kayo bastos kay Miss Siyang. Ang mga angkan Siyang at Zhao ay dapat paalisin sa Qingzhou. Ano? Paalisin nyo kami sa Qingzhou? Huwag. Hindi lang ang mga Xiang at Xiao. Miss Siyang. Sino pa? Lahat ng tumutok sa akin ngayon, paaalisin sa Qingzhou. Mayabang. Akala mo sino ka? Ang laki ng mga salita. Tama. Kaming lahat dito ay mga negosyanteng makapangyarihan sa aming larangan. Anong kaya ninyo para paalisin kami? Paano kung sumanib ako sa kanya? Ikaw, lalaking nakapangasawa ng pabrika worker. Ang kapal mo. Anong? Xingqing. Baka dapat tayong sumuko na lang. Hindi natin kayang labanan si Panginoong Hao. Mag-sorry na lang tayo at magpakumbaba. Oo, Xingqing. Aminado kaming talo na. Hindi natin kaya makipag-away kay Panginoong Hao. Anong hindi natin kaya? Huwag mong kalimutan, kasundong $1 trilyon ang napirmahan ko sa Pantheon. Ngayong araw, may ipapadala silang pipirma sa kasal ko. Pupunta rin ang ninang para personal akong kausapin. Pagdating noon, ano na ang pinakamayaman? Oo, nakalimutan ko yan. May koneksyon din tayo sa Pantheon at sa ninong ko. Sina Wan Tianhao at Rong Ting ay walang saysay sa harap ng Pantheon. Ako, si Zhao Xingqing, malapit nang umabot sa Rurok. Payo ko sa inyo, lumuhod at humingi ng tawad ngayon din. Kung hindi, pagdating ni Panginoong Weihu, kayang-kaya niyang lipulin kayong lahat. Tama, dapat kayong humingi ng tawad sa manugang ko. Kung hindi, hindi ko kayo palalampasin ngayon. Oo, susuportahan namin si President Zhao.
Dapat humingi ng tawad si Rongting kay President Zhao. Hindi lang dapat siya humingi ng tawad kay President Zhao. Si Rongting. Minamaliit din ni Huan Tianhao ang negosyante ng Qingzhou. Dapat din siyang humingi ng tawad sa buong Qingzhou. Humiling ng tawad, tawad, tawad. Sino ang may lakas ng loob humawak kay Ginoong Rong at Wan? Subukan nyo. Anong, Neneng? Gusto mo bang maging kaaway ng Pantheon? Kayong mga walang malay, nang ahas sumampa sa Pantheon. Pwede kayong hindi maniwala. Pagdating ni Panginoong Weihu, malalaman nyo ang inyong wakas. Mula sa Pantheon, Panginoong Weihu. Sino ba yang yon? Xiang Wushuang, nagpapakamatay ka! Si Panginoong Weihu ang punong alagad ng Amber Protector ng Pantheon. Pag ininsulto mo siya, pati ang siyam na salinlahi, hindi sapat. Alalay lang pala ni Amber. Kaya pala di ko kilala. Anong, Xiang Wushuang? Sinasabi mo bang hindi sapat ang halaga ni Panginoong Weihu para kilalanin? Oo. Sa kanyang katayuan, wala siyang karapatang makaharap ako. Kaya natural, di niya alam ang mga aral ko sa matataas ng Pantheon Group. Sinabihan ko silang wag magmalaki, mang-api gamit ang kapangyarihan, o manggamit sa mahihina. Mukhang disineryoso ni Weihu ang salita ko. Tama na, Xiang Wushuang. Wala akong pakialam kung paano mo nilapitan si Rongting, pero si Panginoong Weihu ang patron ko. Pag minura mo siya, wag mo akong sisihin. Pagmura sa akin, anong karapatan mong murahin ako? Huwag mong kalimutan, lahat ng meron ka ngayon ay galing sa akin. Nagpapanggap ka pa rin. Xiang Wushuang, binigay ko na lahat ng gusto mo. Ang Zhao Group ay pawang hirap ko. Ako ang bumuhat nito mula umpisa. Anong nagawa mo para sa akin? Eh di sabihin mo, para sa Zhao Group mo, ang unang 30 milyong yuan na puhunan, galing ba kay Wu Dajiang, ang pinakamayaman sa Timog? Paano mo nalaman yan? Ako ang nag-utos sa kanyang mag-invest. Kaya, sa palagay mo, Ikaw ba ang nagpayo sa kanya na mamuhunan sa akin? Xiang Wushuang, wala ka bang hiya? Noong mamuhunan si Jiwu sa akin, naghuhugas ka pa ng pinggan sa restaurant. At nagpapasa ng job applications saan-saan. Kung may kakayahan ka talaga, bakit hindi ka nagtagal sa pamilya Xiang at napunta ka sa pabrika para maghigpit ng tornilyo? Ngayon nakisali ka lang sa pamilya Rong. Akala mo importante ka na. Mali ka. Kasama ko si Wushuang dahil may tiwala siya sa akin. Ako ang swerte dahil kasama ko siya. Pigilan mo ang paninira sa kanya. Pero ako ang nagtayo ng Zhao Group ng mag-isa. Inaangkin ni Xiang Wushuang ang merito. Dinudungisan ang pangalan ko. Hindi ko matatanggap yan. alam kong hindi ka naniniwala sa akin. Tawagan mo na si Wu Dajiang. Tanungin mo mismo sa harapan natin. Sige, tatawag na ako sa kanya. Hindi ko palalampasin ang kalokohan mo. Ipapa, kita ngayon din. Huwag mong kalimutan i-speaker. G. Wu, pasensya na sa abala. Huwag kang magpakumbaba. Sabihin mo lang ang problema. Tutulungan kita kung kaya ko. Gusto kong itanong, yung 30 milyong yuan na puhunan mo sa akin 5 taon na ang nakalipas, sarili mo bang desisyon yon? HMM, Xiao Zhao. Bakit mo bigla ito na itanong? May isang walang hiya dito, nagsasabing siya ang nag-utos sa iyo na puhunan ako. Gusto kong ilantad siya ngayon din, ipahiya siya. Talaga, sino itong taong ito? Ex-wife kong si Xiang Wushuang, ang itinakwil ng pamilya Xiang. Ex-wife ko si Xiang Wushuang, itinakwil ng pamilya Xiang. Ano, si Miss Siyang? Anong problema, Mr. Wu? Kilala mo ba siya? Siyempre kilala ko. Ako si Wu Dajiang, pinakamayaman sa Nangxiong. Dahil lahat kay Miss Siyang. Siya ang nagbigay ng bagong buhay sa akin. Paano ko siya hindi makikilala? Ano? Mr. Wu, dahil sa kanya ang tagumpay mo? Hindi ako nagkakamali? Ako ang pinakamayaman sa buong probinsya. Hindi ko ito biro. Kahit sariling ama niya sa pamilya siyang ayaw sa kanya, lahat sila minamaliit siya. Nagkakabit lang siya ng turnilyo sa pabrika. Anong kakayahan mayroon siya para tulungan ka? Mali ka ng todo, Little Zhao. Espesyal ang talino ni Miss Siyang. Ayaw niya sa kasikatan at kayamanan. Kahit di ko alam ang pinagmulan niya. Ang galing niya sa negosyo ay napakagaling. Nang malapit nang magsara ang kumpanya ko, pagkatapos makausap si Miss Siyang, naging kita agad ang Luji, bumangon muli at umabot sa rurok ng tagumpay. Nakamamangha, talagang kahanga-hanga. Sa lahat ng taong nakilala ko, si Miss Siyang ang tunay na alamat. Ang 30 milyong yuan na puhunan mo sa akin. Utos ba niya yon? Hindi lang ang 30 milyon, pati mga sumunod na puhunan, pagtulong sa estratehiya, pagtalo sa kalaban, pati plano ng Zhao Group na magpalista. Lahat ay utos pala ni Miss Siyang. Ano? Paano nangyari yon? Paano nangyari yon? Ano? Paano nangyari yon?
Paano ito nangyari? Hindi, si Little Zhao. Sinabi mong ex-wife mo si Miss Siang. Ibig sabihin ba, naghiwalay na kayo? Oo, naghiwalay kami. Si Miss Siang ay may pambihirang talino at kahangahangang kakayahan. Siya ay mapagmahal na tao, handang magsakripisyo para sa iba. Ngunit ikaw, hindi mo siya inalagaan ng maayos. Nako, ang kanang Zhao ay malapit ng bumagsak. Ikaw, mag-ingat ka na. Sino ka talaga? Paano ka nagkaganoong kapangyarihan? Naniniwala ka bang lahat ng meron ka ay dahil sa akin? Minamaliit mo pa rin ba ako? Akala mo ba hindi ako karapat-dapat sa'yo? Kung totoong makapangyarihan ka, bakit itinakwil ka ng angkan siyang? Bakit nagtrabaho ka sa pabrika? Bakit hindi mo ako hayagang tinulungan? Mahigit 10 taon na tayong magkakilala, di ba? Oo, ano naman? Alam mo ba kung bakit kita napangasawa noon? Bakit? Noong una kitang makilala, masipag at masigasig kang tao. Kapag nagsasalita ka ng mga pangarap mo, nakakaantig ng puso ang iyong pag-asa at tiwala. Naging magkasintahan tayo, pero palagi mong iniisip na hindi ka karapat-dapat sa akin dahil sa mahirap mong pinanggalingan, kaya pinili kong mabuhay ng simple, habang palihim na tinutulungan ka para magtagumpay. Lahat yon para magkakumpiyansa ka sa sarili mo. Pero hindi ko inakalang pagkatapos mong magtagumpay, magiging hambog at mapagmataas ka, at ipapamukha mong mababa ako. Pero ang hindi ko inasahan ay na pagkatapos mong magtagumpay, naging mapagmataas ka at nagmalaki. Minamaliit mo ako. Kaya palihim mo akong tinulungan para magkaroon ako ng tiwala. At pakiramdam ng seguridad? Pwede mo yang isipin ng ganoon. Xing, huwag kang makinig sa kanya. Gumagawa lang siya ng kwento. Anong problema? Naniniwala ka sa lahat ng sinasabi niya. May kakayahan ba siya at abilidad para gawin iyan? Kanina mismo, narinig namin kay Mr. Wu na dahil sa kanya, kaya mayroon siya ngayon. Hindi sinabi ni Mr. Wu na dahil sa kapangyarihan niya at background kaya siya tumulong. Dahil lang sa ilang salitang binitawan niya, pwede bang ilang salita lang ang magpasigla ng nalulugmang negosyo at maibalik sa rurok nito? Pwede kayang gawing bilyonaryo ang isang tao? Paano ka naniniwala sa ganoon? Nagkataon lang iyon. Swerte lang siya. Hindi ka talaga magluluksa hanggat di mo nakikita ang kabaong. Wushuang, ibigay ko na ba ang utos na alisin ang mga pamilyang Zhao at Xiang sa Qingzhou? Ano, gusto mo pa rin? Alisin ang mga pamilyang Zhao at Siang. Hindi mo ba narinig kanina? Ang Pantheon Group ang taga-suporta ni Xingqing. Walang kwenta ang maliit yung pamilyang Rong. Huwag kang umasa. Hindi magbibigay ang Pantheon Group ng trilyon yuan na puhunan sa Zhao. HM, sino ka ba? Alam kong wala akong karapatan. Pero ang asawa ko meron. Asawa mo. Itinakwil lang ang asawa mo sa pamilyang Siang. Pabrika lang siyang hambog. Dumating na si Lord Wei Ho ng Pantheon Group. Narito na si Panginoong Wei Ho. Magaling. Magbigay galang kay Panginoong Wei Ho. Molly, sino ang mga taong ito? Bakit hindi kayo lumuluhod sa aking harapan? Ninong, may nanakit sa akin kanina. Dapat mo akong ipagtanggol. Talaga, tingnan natin kung sino ang naghahanap ng kamatayan. Ang lakas ng loob mong apihin ang aking inaanak. Ito ang mga tao. Hindi man lang lumuhod sa iyo. Sino sila? Isa sa kanila si Rong Ting mula sa Rong Group. At ang isa ay ang kapatid kong nawawala ng ilang taon. Siya rin ang dating asawang pinabayaan ni Xingqing. Ikaw pala si Rong Ting, ang tinaguriang di may pantay na talino. Ano ang gusto mo? Ang inyong angkan na Rong sa Qingzhou ay mayaman at makapangyarihan. May tuturing kayong makapangyarihan dito. Ngunit kung ikukumpara sa aming Pantheon Group, malaki ang agwat. Mabuti pang magpakumbaba ka sa harap ko. Kung hindi, kayang-kaya kitang buwagin. Buwagin ako? Ikaw lang? Rongting. Panginoong Wei Hu, pakalma po. Magpapakumbaba na kami, magpakumbaba. Ano na, kapatid kong mahal? Ang yabang mo kanina dahil sa Rong family. Bakit ngayon bigla ka na lang sumusuko? Talaga palang impostor ka lang. Wala kang tunay na kakayahan. Puro ka lang yabang. Pag nakaharap mo ang tunay na makapangyarihan, lalabas ang tunay mong kulay at susuko ka. Isa ka palang pekeng tao. Wala ka talagang kakayahan. Puro ka na lang pagyayabang. Pag nakaharap ka ng tunay na makapangyarihan, luluhod ka agad at magpapatalo. Tama na, huwag nang patulan ng mga hamak na to. Mahalaga ang pirmaheng ito. Pero, Ninong, ay pangako niyo po sa akin. Binanatan ako ni Rong Ting kanina. Dapat niyong parusahan ang angkan ng mga Rong. Huwag kang mag-alala, aayusin ko yan. Papaupuin kong lumuhad sa iyo ang ama ni Rong Ting. Salamat po, Ninong. Magmalaki ka pa, Rong. Bakit ngayon wala ka ng yabang?
Ikaw naman, nagpapanggap na mayaman. Kunwari pinagsisisihan kong hiniwalayan ka. Pagkatapos kong pirmahan ang trilyon yuan na kontrata sa Pantheon Group, iaangat ko ang buong angkan namin sa rurok ng tagumpay. Sa panahong iyon, ikaw na umaasa sa pamilya Rong para mabuhay, mawawalan na ng silbi. Mali yan. Kanina pa sinabi ni Ninong na parurusahan niya ang mga Rong. Makakatayo pa kaya ang mga Rong dito sa Qingzhou? Ang angkan ng mga Rong ay parang bangkang papel sa baha. Saan siya lulugar? Tama, nakalimutan ko nga yun. Pagdating ng panahong iyon, pag bumagsak ang mga Rong, malamang babalik siya sa paggawa sa pabrika. Tama na yan, inang Panguman at Manugang. Huwag nang sayangin ang oras sa mga walang kwentang to. Pirmahan na natin. Sige na. Ngayon na, pirma na agad. Handaan nyo na ang mga dokumento. Nais kong masaksihan ng lahat ang makasaysayang sandaling ito. Pagkatapos kong pirmahan ang trilyon yuan na kontrata sa Pantheon Group, gigibain nito ang buong Qingzhou. At syempre, may matuturuan ng leksyon sa buhay. Tumigil kayong magkagulo. Hindi dapat hindi talaga pwedeng pirmahan ang kontratang ito. Xiang Wushuang, ano ba talaga ang balak mo? Wala namang espesyal. Gusto ko lang tigilan ang pagtulong at pagsuporta sa'yo. Yun lang, Titigil ka sa pagtulong sa akin? Ano ang ibig mong sabihin? hindi mo pa ba naisip, ang 1 trilyong yuan na puhunan mula sa Pantheon Group ay ako ang nag-ayos. Ikaw ang nagplano? Nababaliw ka na nga? Hindi ka ba tumitingin sa sarili mo sa salamin? Anong karapatan mayroon ka para mag-invest sila sa akin? Wala ka na talaga sa sarili mo. Narito ang aking Ninong. Ang lakas ng loob mong magyabang sa harap niya. Wala kang hiya. Umabot ka na sa bagong antas ng kahihiyan. Nandidiri na talaga ako. Paano mo nasabi ang mga ganyang bagay? Bulag talaga ako noon. Kapag naaalala ko, ang panahong magkasama tayo, nasusuka na ako ngayon. Nandidiri ka, Zhao Xingqing, hindi ka bulag noon. Pero ngayon, tunay kang bulag. Mahal kong kapatid. Huwag kang magselos at magtampo. Gusto ako ng dati mong asawa. At ang pag-angat niya ngayon ay hindi maitatanggi. Tanggapin mo na lang. Walang galang na babae. Ang lakas mong gambalin ang signing ceremony ng Pantheon. Sabihin mo, paano mo gusto mamatay? Ano ang sinabi mo? Tinatanong mo kung paano ako gustong mamatay. Ano, hindi mo alam ang reputasyon ng Pantheon? Hindi mo alam ang mga kapalit ng pag-alit sa Pantheon? Ako ang nagtatag ng Pantheon. Nagtanong ka pa tungkol sa parusa sa paglapastangan sa Pantheon. Sige, sabihin mo ang mga kahihinatnan. Narinig ko ba ng tama? Ikaw nagtatag ng Pantheon? Baliw ka siguro. Siyang, paano ka nang ahas magpanggap na Diyosa ng Pantheon? Wala siyang alam sa mga pamamaraan ng Pantheon. Naghahanap siya ng kamatayan. Ha ha ha. Ninong, nakikita mo ba ito? Nang ahas pa siyang magpanggap na Diyosa sa harap mo. Kung hindi natin puksain ang ganitong tao, paano natin ipakikita ang dangal ng Pantheon? Inuutusan kitang lumuhad kagad. Bunutin mo ang sarili mong dila at huwag nang magsalita muli. Baka sakaling patawarin ka namin. Kung hindi, lilipulin ko ang buong angkan mo. Wushuang, paano mo nagawang magpanggap na Diyosa ng Pantheon? Yan ay alamat na sinasamba sa buong mundo. Hindi mo siya dapat lapastanganin. Magmadaling lumuhod at humingi ng tawad kay Panginoong Weihu. Magpapanggap na Diyosa ng Pantheon? Sapat na ba ang pag-amin ng kasalanan? Ngayon ay dapat kang lumuhad at bunutin ang dila mo. Kung hindi, masasalanta ang buong pamilya mo. Molly, si Panginoon Weihu ang ninong mo. Mamagitan ka para sa kanya. Nakikiusap ako sa'yo. Inay, huwag kang makiusap sa kanya. Nagkasala ka sa pagpapanggap na Diyosa ng Pantheon. Ito ay napakalaking kapahamakan. Shuanger, huling-huli na para humingi ng kapatawaran. Inay, hindi ako nagsisinungaling. Ako talaga ang nagtatag ng Pantheon. Nanay, hindi ako nagsisinungaling. Ako talaga ang Diyosa ng Pantheon. Tumigil ka na sa pagsasalita. Sinabi ko na ito sa'yo. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Mas makapangyarihan pa ang Diyosa ng Pantheon kaysa pinuno ng bansa. Huwag mo siyang galitin. Iya, huwag kang matakot. Hindi nagsasabi ng kalokohan si Wushuang. Siya talaga ang nasa tuktok ng mundo. Ang Panginoon ng Pantheon. Ang lihim na tagapamahala ng Pantheon Group. Ang Diyosa. Bagay na bagay kayong dalawa. Nagsinungaling ka na nga ng napakarami. Naniniwala ka na rin sa sarili mong kasinungalingan? Ni hindi mo pinaniniwalaan ang sarili mong ina. Nagsasalita ka pa ng may katiyakan. Hindi ka ba nahihiya? Hindi mo ba laging sinasabi, napipigilan mo si Xingqing na pirmahan ang 1 trilyong yuan na kontrata sa Pantheon Group? Ngayon, pipirmahan natin yan sa harapan niya. Sampailan siya ng harapan. Tama ka. Tama ka. Ginoo Weihu, pirmahan muna natin ang kontrata. Tapos turuan natin siya ng leksyon. HMM, sige. Ipasok ang mga mesa at upuan. Diyosa ng Pantheon,
Itigil mo na ito agad. Kung hindi, magiging napakayaman ni na Zhao Xingqing at pamilya Xiang. Maiiwan ka na lang sa pagtingala sa amin. Sige, pagbibigyan ko ang hiling mo. Ipasa ang utos ko. Ang 1 trilyong yuan na pamumuhunan ng panteon sa pamilya Zhao ay kanselado na agad. Gaya ng gusto mo. Ay, nagpapanggap ka pa rin? Alam ng lahat dito kung sino ka. Para lang sa iyong kahabag-habag na pride, hinigpit mo na ang katotohanan, di ba? Mula sa tunay na anak ng pamilya Siang, naging palaboy ka. Iniwan ka pa ni Xingqing. Alam naming malungkot ka. Sinabi ko na to dati. Kung aalis kang mapagkumbaba, baka makaligtas ka pa. Pero ikaw, hindi mo makita ang sarili mo. Kaya, karapat dapat kang mapahamak. Huwag mo siyang pansinin. Ginoo Weihu, pirmahan na natin ang kontrata. Sige. Hello. Ano? Hindi si Lord Amber. Bakit? Sige, naiintindihan ko na. Anong problema, Lord Weihu? Kitatanggap ko lang ng tawag mula kay Lord Amber ng grupo. Nakansela ang pirmahan ng trilyong yuan na puhunan sa pamilya ninyong Zhao. Ano? Baka dahil sa kanya? Hindi ko alam. Ayon kay Lord Amber, direktang utos ito ng Diyosa ng Pantian. Imposible yan. Isang itinakwil lang siya ng pamilyang Xiang. Isang ordinaryong manggagawa. Paano siya naging maalamat na Diyos ang kasing liwanag ng buwan? Imposible. Kapatid ko siya. Magkadugo kami. Kilala ko ng husto kung sino siya. Tay, hindi ba? Walang kwenta na siya mula pagkabata. Kahit inaapi namin siya. Ngiti lang ang nasa kanya. Isang tanga lang siya. Paano siya naging bantog na Diyosa ng mundo? Oo, talagang imposible. Ako ang pinakakakilala sa sarili kong anak. Kung siya ang Diyosa ng Pantian, matagal na sanang naging pinakamayamang pamilya ang mga Siang sa Qingzhou. Matagal na sana tayong naging bilyonaryo. Posible bang? Kung paano nyo ako binabalewala, ganoon ko ring balewalain ang pamilyang Xiang. Kaya hindi ko talaga plano suportahan ang pamilyang Xiang. Kaya wala talagang kinabukasan ang pamilyang Xiang. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ang ina ang pinakakilala sa anak. Ayon sa ina mo, nagpapanggap ka lang. Paano ka magiging Diyosa ng Pantian? Huwag kayong malinlang sa kanya. Pero, yung tawag mula sa punong tanggapan na biglang nagkansela, hindi yan peke. Alam ko ang nangyayari. Anong nangyayari? Malamang nahulog ang telepono ng Diyosa ng Panteon at siya ang nakapulot. Kaya nagpapanggap siyang Diyosa. Posible yan. Misteryoso ang Diyosa ng Pantian, kahit sa mga nasa Pantian. Iilang tao lang ang nakakita sa kanya. Kadalasan sa telepono lang siya nakikipag-usap. Oo, tama ang hinala natin. Kung siya ang Diyosa ng Panteon, edi ako naman ang Haring Jade. Mukhang minaliit natin ang kanyang daya. Sabihin mo, ikaw ba ang nakapulot ng telepono ng Diyosa? Miss Siang, patayin na natin siya. Huwag magpadalos-dalos. Weihu ang pangalan mo, di ba? Mukhang may bagong utos akong ipaparating. Babalik ka sa headquarters para sa interogasyon. At ikukulong sa Glacier Prison. Walang kwenta yan. Nag-uutos ka gamit ang teleponong napulot mo lang. Hindi ako susunod. Magkumpisal ka na sa iyong problema. Kung hindi, dadalhin kita sa Pantian para malaman ang katotohanan. Bakit hindi na lang tayo tumawag ng pulis? Paitang na natin sa pulisya ang kanyang pagkatao. Malilinaw din ang lahat. Tama, tawagan ng pulis. Bilisan mo, tawag na. Ako na ang tatawag. Xiang Wushuang. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Aamin ka ba ng kusa o ipapaaresto na kita? Sige, huwag kang magpigil. Tumawag ka na ngayon din. Inaabangan ko na nga silang arestuhin ako. Akala mo di ako makapagtawag? Tatawag na ako ngayon din. Hello, pulisya po ba ito? May tao dito na nagpapanggap na pambansang bayani at Diyosa ng Panteon na nanggagawang krimen. May nagpapanggap na pambansang bayani, ang Diyosa ng Panteon. Gumagawa ng krimen dito sa Emperor Building. Sige, darating na ang pulisya. Malalaman mo ang resulta mamaya. Naku, takot na takot ako. Wushuang, ano ba talaga ang nangyayari? Naguluhan na ang nanay mo. Ikaw ba talaga ang kumuha ng cellphone ng Diyosa ng Pantheon? Nanay, ilang taon ko nang gamit ang teleponong ito. Paano naging nakaw ito? Ano naman, pwede mong itapon ang nakuhang telepono at ilipat ang SIM card sa sarili mong phone. Dapat pala hindi na kita ipinanganak. Kung nagpapanggap ka talaga bilang Diyosa ng Pantian, magdadala ito ng kapahamakan sa pamilya Siang. Tatay, huwag kang matakot. Nandito ang ninong ko. Papatalsikin natin si Siang Wushuang sa pamilya Siang. Hindi tayo madadamay. Si Xiang Moli ang laging may gulo sa mga nakaraang taon. Akala ko magkadugtong tayo. Bakit tayo nag-aapi ang ganito?
Wala akong pakialam noon. Pero hindi mo dapat ginulo si nanay at si Ryu. Ngayon, babayaran mo ito. Ngayon, una, turuan kita ng leksyon. Ano? Turuan mo ako. Paano mo ako tuturuan? Anong gagawin mo sa akin? Maghintay ka. Mawawala ang pamilya Xiang sa negosyo sa Qingzhou sa loob ng 1 minuto. Paalam, magiting na pamilya Xiang. Akala mo ba masisira mo ang pamilya Siyang sa isang salita lang? Hindi ko alam. Pero walang mawawala kung maghintay tayo. Sige, maghihintay ako. Hello. Ano? Tatay. Ano ang mali? Ang lahat ng mga stocks ng Siang Group ay biglang nabenta. Ang halaga ng market na 300 bilyon ay agad na naging zero. Paano ito posible? Ang aming stocks ay nasa kamay ng hindi bilang na mga gumagamit. Paano sila maaaring ibebenta sa isang beses? Oo, imposible ito. Milyon-milyon ba ang mga gumagamit ay mag-uusap at gagawin ito magkasama? Tama, walang ganitong posibilidad. Siyang Dozy, sumagot ka ba ng isang tawag sa pandaraya? Ito ay isang tawag mula sa taong namamahala sa aming grupo. Ang buong Siyang Group ay ganap na inabandona sa loob lamang ng 30 segundo. Maaari lamang nating panoorin bilang stop press ng Siyang Group. Bumagsak sa isang bangin tulad ng paraan. Hindi ito may kahulugan. Sa iyong limitasyon sa negosyo, kung paano mo maiintindin, ang uri ng top, antas ng negosyo. Naiintindihan mo ba kung ano ang nangyayari? Kapag may sapat na lakas kang, maaari mong bahagi ang presyo ng stock ng iyong laban sa hindi mabilang na mga punto ng anchor at pagkatapos bumili ng lahat sa iyong kamay. Sa tingin mo ang iyong stock ay nasa kamay ng 100,000 o kahit 1,000,000 katao. Ngunit sa katunayan, sa likod ng lahat ng nakikita mo ay isang kamay lamang. Ang konklusyon ay maaari niyang gawin ang iyong stock press o bumagsak sa kalooban. Nagpasiya siya kung ang iyong mga stock ay buhay o mamamatay. Naintindihan mo ba? Isang kamay na kumakontrol sa 1,000,000 kamay. Ay, simpleng pantasya. Jiao Xingqing, huwag gamitin ang iyong kaalaman at kakayahan upang hatulan ang sinuman sa mundo na ito. Dahil palaging mayroong isang tao na mas mataas kaysa sa iyo. Hahaha, nagpapanggap pa rin. Kung nakatayo ka mas mataas kaysa sa akin, dalhin ko sana sa iyo ang paa, paghuhugas ng tubig noong una. Paano ako nakasisira sa iyo? Sa tingin mo, may pupuri sa iyo para sa pagsipa ng Diyos ng Pantheon. Sino dito ang naniniwala sa iyo? Kahit ang iyong sariling ina ay hindi naniniwala sa iyo. Ikaw pa rin ay nagpapanggap na ang Diyosa. Sino ang dares upang magpanggap na ang Diyosa ng Pantheon? Ito ay ilegal. Paggawa ng krimen. Sino ang nagpapanggap na Diyosa ng Pantheon? Labag ito sa batas at mga alituntunin. Wala ka ng takas. Ginoo, nandito. Sino bang desperadong gagawa nito? Mga hanggal kayong magpanggap na Diyosa ng Pantheon? Sino ito? Ginoo, siya po. Ikaw ang nagpapanggap na Diyosa ng Pantheon? Hindi po, Ginoo, baka bagong diborsyada lang ang anak ko. Mabigat ang trabaho niya. Nagsasabi lang siya ng kalokohan. Patawarin niyo na po siya ngayon. Nagbibiro ba kayo? Magpapanggap bilang Diyosa tapos hihingi ng kapatawaran? Aminin nyo na. Bakit ka nagpapanggap na Diyosa ng Pantheon? Paulit-ulit ko nang sinabi, ako ang Diyosa. Ayokong gumamit ng dahas. Tingnan mo ang itsura mo. Mukha kang taga-probinsya. Pangahas mong ipinagmamalaking Diyosa ka? Kapitan Zheng. Pabrikera lang siyang nagkakabit ng turnilyo. Mga kaibigan niya, ang mga yan. Nakakainis talaga. Isang manggagawang nagsisilbi ng tornilyo, nagmalaking Diyosa. Hulihin nyo. Subukan ninyong galawin siya. Sino ka? Ano ang balak mo? Ako si Hinhong, kagalang-galang na mensahero ng Pantheon. Ha ha ha. Ang galing. Nakakakilig talaga. Ngayon grupo-grupo na ang nagpapanggap. Sa totoo lang, ang Yinhong na mensaherong kilala ko ay nasa 50 anyos na. Mataas ang posisyon at matanda na. Ikaw bata ka pa sa 20s mo. Paano ka napakapal? Lantara na ang pagpapanggap nila. Pagbati sa gobernador. Hahaha, gobernador, bakit kayo narito? Ano ang ginagawa ninyo rito? May isang matapang na babae sa baryo. May nagkukunwaring Panginoon ng Pantheon, ang Diyosa. Ako ang mangganguna sa pag-aresto sa kanila. Ano, nagkukunwaring Diyosa? Tama, nararapat siyang mamatay ng 1,000 beses. Aarestuhin ko na siya ngayon din. Siya sa ating mabuti. Arestuhin. Ha.
Teka. Sino si Binibini Siyang? Si Binibini Siyang? Hindi ko alam. Maraming Siyang dito. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy ninyo. Hindi ako sigurado. Alam ko lang may malaking handaan dito ngayon. Handaan. Kasal ko kay Xingqing siguro. At ang pirmahan ni Xingqing sa Pantian. Ganoon ba? Binabati ni Zhang Yongtang, gobernador ng Qingzhou, si Binibini Siyang. Nais kong magdiwang ang kasal ni na Binibini Siyang at Ji Zhao. Sana'y magkasama kayo ng maligaya. Ipakita ang listahan ng regalo. Binabati ng pamahalaang panlalawigan ang mag-asawang Zhao at Siyang. Narito ang pares ng antikong puting jade na bibe, 1 bilyong yuan, at eksklusibong bilya sa Qingzhou, 100 milyong yuan. Tanggapin ninyo ng may ngiti. Pakisuyong tanggapin. Salamat po, Gobernador. Masyado po kayong mapagbigay. Sobra po ang kabutihan ninyo. Salamat po, Gobernador. Masyado po kayong mabait. Nararapat lang po. Ang aking ex-asawa, nakikita mo ba? Kahit ang gobernador ay dumalo sa kasal ko, at naghanda pa siya ng napakagandang mga regalo. Anong maihahambing mo sa akin? Makapangyarihan ng pamilyang Zhao. Ang pamilyang Zhao ang dapat maging negosyanteng hari sa Qingzhou. Handa kaming sundin ang pamilyang Zhao bilang leader, at paglingkuran ng buong puso. Walang pag-aalinlangan. Xiang Wushuang, nakikita mo ba? Pagkatapos kitang iwan, masayang-masaya na ang buhay ko. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Baka bigla kang magbago ang kapalaran. Ako? Magbabago ang kapalaran ko? Xiang Wushuang, kaawa-awa ka talaga. Hindi mo ba nakikita ang gobernador na nagbibigay ng bendisyon sa akin? Nagpapanggap ka pa rin. Nagkukunwari kang Diyosa ng Pantheon. Baka madakip ka na sa bilangguan. Ang lakas ng loob mong magpanggap na Diyosa. Hindi lang bilangguan ang kapalit nito. Yinhong, ano ba to? Peking Diyosa na ba ako? Miss Siyang, sa iyong katayuan at kapangyarihan, paano ka mapagdudahan ng mga ordinaryong ito? Ano? Siya rin ay tinatawag na Miss Siyang? Gobernador, kapatid ko siya. Itapong ito ng pamilyang Siyang ay trabahador lang sa pabrika. Ha? Nakakabigo talaga ang itapong ito ng Siyang. Zhang Yongkang. Akala mo ba habang buhay kang magiging gobernador? Sino ka? Ano ang ibig mong sabihin? Nagkamali kayo sa Diyosa ng Pantian. Ano sa palagay mo ang ibig ko? Ano? Nagkamali? Diyosa ng Pantian? Ano ang nangyayari? Ang Miss Siyang na ito sa tabi ko, ang dapat ninyong batiin ngayon. Ang Diyosa ng Pantian, ang Panginoon ng Pantian. Ang Diyosa ng Pantian, ang pinuno ng mga bathala. Ano? Diyosa ng Pantian? Alam mo, si Binibining Siyang na pinararangalan ninyo ngayon ay ang Diyosa ng Pantian. Oo, may problema ba? Patuloy kanyang tinatawag na gobernador. Sa palagay mo ba ang tunay na Diyosa ng Pantian ay magpapakumbaba sa harap mo? Mukha nga. Ano ba talaga ang nangyayari? Sino ba talaga siya? Tatawag ako para malaman kung sino ang tunay na Diyosa ng Pantian. Kumusta? Kagalang-galang na emisaryo. Ako ang tumatawag. Ikaw ba ang kagalang-galang na emisaryong Minho? Ikaw ang humiling na dumalo sa malaking piging ng Diyosa ng Pantian upang mapanatiling lihim ang pagkakakilanlan ng Diyosa ng Pantian. Sinabi kong tawagin siyang Binibining Siyang. Tama ba ako? Kaya, alam mo na kung sino ang tunay na Diyosa ng Pantian. Si Zhang Yongtang, gobernador ng Qingzhou, ay nagbibigay pugay sa Diyosa ng Pantian. Sa wakas, may nakakaalam ng katotohanan. Tumayo ka. Salamat po, Diyosa ng Pantian. Sabi ng pulisya nagkukunwari si Wushuang at gusto siyang arestuhin. Ano ang dapat nating gawin? Paano nila nagawang arestuhin ang Diyosa ng Pantian? Naghahanap sila ng kamatayan. Aalisin ko siya sa pwesto pagbalik ko, at unang ipapakulong. Awa, kahabagan naman. Gobernador, dumalo ako para arestuhin batay sa ulat. Hindi ko alam ang sitwasyon. Sila ang nagsabi sa akin. Dalhin niyo siya. Awa, kahabagan. Gobernador, awa, kahabagan. Ano ba ginagawa mo? Ikaw ang nanira sa Diyosa ng Pantian? Hindi po, Gobernador. Nagkukunwari lang talaga siya. Huwag paniwalaan ang sinasabi ng babaeng yan, dahil lang sa kanyang salita. Lahat dito ay hindi naniniwala. Wala sa amin dito ang naniniwala sa kanya. Tama po, Gobernador. Pag-isipan ninyo, siya ay sarili kong anak. Hindi ko ba alam ang ugali niya? Pinalayas ko na siya sa bahay. Isang ordinaryong manggagawa lang siya. Paano siya magiging Diyosa ng Pantian? Tama po, Gobernador. Ang Pantian Group ay napakamakapangyarihan. Ang Diyosa nito ay parang tunay na diwata. Paano siya naging manggagawang pangkaraniwan? Malaking kahihiyan ito sa aming samahan. Xiang Wushuang, kung may hiya ka pa sana, aminin mo na kay Gobernador na peke ka. Kung hindi, kapag nahayag na ang katotohanan, hindi mo matitiis ang parusa. Zhao Xingqing,
Bulag ka talaga. Sauk Xingqing. Tingnan mo si Wan Tianhao ng Qinzhou, si Wu Dajiang ng Timog, at ako si Rongting. Lahat kami makapangyarihang tao na mas nakakaangat sa'yo. Akala mo ba mas tanga kami? Madali kaming maloloko? Tumahimik ka. Xietsang Wushuang. Hindi ka nila kilala kaya nauto mo sila. Anong nakakagulat doon? Ilang taon na kitang kasama. Tuwing nababanggit ang asawa kong manggagawa sa pabrika, napapakuba ako sa hiya. Ang kahinaan mo'y parang tinik na nakabaon sa puso ko. Ngayon sasabihin mong, ikaw ang pinakadakilang babae sa mundo? Mamatay man ako, hindi ako maniniwala. Hello. Saglit lang. Miss Siang, ipinadala na ng prinsipe ng Persia, ang Starlight Scepter. Kailangan pa ba? Siyempre. May bagong nobyo na ako ngayon. Opo. Ipasok na. Halika rito. Ang septre ng bituin at kalangitan ng Persya. Ito ang pinakamarangal na kayamanan sa mundo. Wushuang, totoo ba? Naimpluwensyahan ka rin ba nila? Hindi ka na ba naniniwala sa akin? Siyempre naniniwala. Pero ang septre ng kalangitan ay pambansang yaman ng Persya. Ipinamana na ito sa libu-libong taon. Hindi ito nabibili. Makinig ka. Ano mang bagay sa mundo na gusto ko, dapat ituring na karangalan. Ang scepter ng bituin at kalangitan. Narito. Ang hindi kasali, umurong kayo. Kami, sa utos ng prinsipe ng Persia, ay naghahandog ng pambansang yamang Starry Sky Scepter. Sa Diyosa ng Pantheon, pagbati sa Diyosa ng Pantheon at asawa. Sana'y magkasundo kayo sa 100 taon, mabuhay ng matagal ng magkasama. Bumalik kayo at pasalamatan ang prinsipe ng Persya. Walang anuman. Ang skeptre na ito ay para sa aking nobyo. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Nais mo bang masdan ang magagandang tanawin ng mundo kasama ko? Gusto ko. Lubos akong handa. Gusto ko talaga. Handa akong gawin ito. Ngayon, ang setro na ito ay sa iyo na. Wushuang. Salamat. Pinagdududahan mo pa ba ako ngayon? Anong ipinagmamalaki mo? Paano natin masisigurong hindi ito mga artista at pekeng setro mula sa tabi-tabi? Nakita ko na ang Starry Sky Scepter sa Persia. Ang liwanag nito'y dalisay. At ang disenyo'y walang hanggan. Mapapatunayan kung tunay na 100% ang setrong ito. Totoo kaya ito? Hoy. Binibining Siyang. Narito na ang mga pinuno at mayayaman, sa pasukan ng hotel. Naghihintay sila sa iyong utos. Lahat ng dumaloy bisita. Papasukin na silang lahat. Ipinagutos na ng Diyosa. Pasok na kayong lahat. Mga pinuno ng bansa? Talaga? Siya kaya ang maalamat na Diyos ang makagagawa ng Diyos sa tao? Paraan po. Ang hari ng Beiyang. Ang hari ng Kanluran. Ang hari ng Nanhuang. Ang hari ng Changqi. Oil. Ang hari ng mga agila. Ang hari ng Tuwertusi. Nagpupugay sa Diyosa. Nagnanais ng walang hanggang ligaya. Dumarating na ang Emperatress. Ang Emperatress. Ang Emperatress. Purihin ng Diyosa. Pagpalain ng Diyosa ng walang hanggang ligaya. Dumating na ang Emperatress. Ang Emperatress. Ang Emperatress. Pagpupugay sa Emperatress. Espesyal na araw ngayon para sa Diyosa. Tumayo na kayong lahat.
Bumabati ang Imperatress ng Daksha sa Diyosa. Tumayo ka agad. Matatagal na tayong magkakaibigan. Huwag kayong magpakapurmal. Maupo muna kayo. May mga personal pa akong aayusin. Nabalitaan kong hiniwalayan ng Diyosa ang gagawang iyon, at nakalaya sa kanyang paghihirap. Ginugulo ka pa ba ng gagawang iyon? May mga nagdududa ngayon na ako'y hindi Diyosa. At gustuhan pa akong arestuhin. Kaya kailangan kong patunayan ito. Ano? Pinagdududahan ang pagkakakilanlan sa Diyosa. Nauunawaan ko naman sila, kahit kilalang kilala ang Diyosa. Nakatago ka namang mamuhay. Paano ka makikilala ng karaniwang tao? Ang inyong kamahalan. Madali lang solusyonan ito. Kung magpapakita ka sa TV araw-araw, makikilala ka talaga nila. Maaari kang magpatotoo para sa Diyosa. Ito ang pinakaangkop na gawin. Walang problema iyan. Ilang taon ko nang kilala ang Diyosa. Maraming beses nang naghirap ang Daksha. Laging siya ang tumutulong sa amin. Kahit na namumuhay siya sa mundo, malaki ang naitulong niya sa mga bansa. Mayroon pa bang nagdududa sa Diyosa? Mayroon pa bang nag-aalinlangan sa pagkakakilanlan ng Diyosa? Ang sinabi ng kagalang-galang na Imperatress, hindi namin magawang mag-alinlangan. Zhang Yongchang, bilang gobernador ng Qingzhou, hindi mo man lang alam ang pagkakakilanlan ng Diyosa. Bilang tugon sa kagalang-galang na Imperatress, ako rin ay, nakaalam na magdaraos ng piging ang Diyosa sa Qingzhou. Humingi ako ng pahintulot kay Panginoong Yinhong na dumalo. Ito ang unang beses kong makita ang Diyosa. Ngayon, mayroon pa bang maglalakas loob magduda sa akin? Ikaw ba talaga ang nagtatag ng Pantheon nasa isang iglap? Ginawang alamat ang isang karaniwang tao? Diyosa, Sa kasalukuyang kalagayan, kahit natanggihan ko man, ayaw ko ring magawa. yamang napakatalino mo. Bakit pinalayas ka ng pamilya mo? At bakit napadpad ka sa konstruksyon nagbubuhat ng ladrilyo? Pinalayas ako ng angkan siyang at pinaburan si siyang muli. Bulag sila sa katotohanan. Isinilang akong henyo. Nakikita ko ang lahat sa mundo. Alam kong makatotohanan ang mundo. Ayaw kong sipsipan nila ako, dahil lang sa kapangyarihan ko, nais kong manatiling nasa mababang posisyon, upang maranasan ang init ng mga tao at bagay. Kaya mula pagkabata, itinago ko ang kakayahan ko. Lihim na gumagawa ng mga alamat. Alam kong sa mataas na posisyon, puro ilusyon lang ang makikita. Ang buhay ng karaniwang tao ang may laman, dugo, at lasa ng buhay. Naiintindihan mo ba? Kahit ganon, kami ay mag-asawa. Bakit hindi mo sinabi? Ako ang tunay na anak ng angkansyang. Inakala mong hindi mo ako karapat-dapat. Kung sinabi kong ako ang Diyosa ng Panteon, hindi ka ba lalong magiging mapangahas? Sa mga nakaraang taon, lihim kitang tinutulungan. Tinulungan kitang magtagumpay at sumikat. Umaasang magkakaroon ka ng tiwala sa sarili. Ayokong malaman mong ako ang Diyosa. Nais kong ang pag-ibig natin ay walang kinalaman sa katanyagan o kayamanan. Basta tunay tayong nagmamahalan. Pero hindi ko inakala na sa unang pagtagumpay mo, naging mapagmataas ka na. At minata mo pa ako. Kasalanan ko ba ito? Ayaw ko rin sanang hamakin ka. Sa huli, asawa kita. Pero, alam mo ba? Na sa mga taong malayo tayo sa isa't isa, sabi mo nagtatrabaho ka. Yung mga nakapaligid sa akin, kapag binabanggit ka nila, hinahamak nila ako. Alam mo ba ang pressure na dala nito sa akin? Ikaw ang may pressure. Dahil gusto mong inggitan ka at purihin. Mas mahalaga pala sa'yo ang mga ito kaysa sa ating relasyon. Hindi ba't ganito ang lahat? Sa mundo, sino ang ayaw ng karangyaan? Sino ang ayaw mainggitan, hangaang at purihin? Xiang Wushuang. Hindi lahat ay kasing galing mo. Ganito pala ang mundo. Habang pinipilit mo, lalo kang mawawalan. Dati, ang skeptre na ito, at papuri ng mga mayayaman sa mundo, at ang pinakamalaking signing banquet ay para sa'yo. Pero ang isip mo, ugali mo, at pangarap mo ay hindi karapat dito. Isang hamak na tao. Hindi ka magiging tunay na dragon. Zhao Xingqing, wala nang liwanag ang buhay mo. Nasaan ang konsensya mo, Xiang Wushuang? Ilang taon ka nang kasama ni Xingqing. Ngayong sikat ka na, iiwan mo na siya? Wala kang modo. Sino ka ba? Pangahas kang pintasan, ang Diyosa. Yinhong, tigil na. Diyosa, sobra na sila. Paubayan na ba natin sila? Oo, dapat. Ang utanina Zhao Xingqing at Xiang Moli, ako mismo ang manininju. Xiang Moli. Para sa unang pagkakautang na ito. Una kitang babayaran. Xiang Moli, babayaran mo ang unang utang mo sa akin. Anong balak mong gawin? Sabi mo inagaw ko ang pagiging tunay na anak ng pamilyang Xiang. Kaya galit ka sa akin at gustong mamatay ako. Ngunit nakalimutan mo na ang magulang mo ang nagbigay sa'yo ng titulong anak sa labas.
Sila mismo ang nagpumilit gumawa ng kahihiyang mga bagay. Dati kang inosenteng tauhan sa kalokohang ito. Ngunit pinili mong tularan ang masama, imbes na mabuti. Natuto kang mangakit ng may asawa. At mangapi ng mahihina at mga bata. Dala mo ang lahi ng taong nagwawalang hiya sa kapangyarihan na buong buo mong namana. Talagang kamukha mo sila. Ate, alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Ay patawad mo na ako. Sundin ko lahat ng utos mo. Magiging alila kita. Ako na ang mag-aasikaso sa pagkain mo. Pakawalan mo na ako. Nakaluhod na ako. Wala kang karapatang maging katulong ko. Siyang Molly, karapat dapat kang mamatay. Hindi mo dapat ginawa na galawin ang nanay at anak ko. Ang sakit na dinulot mo sa kanila, babayaran mo ng libu-libong beses. Ito ang kapalit ng pananakit mo sa anak ko. Sinong susunod? Wuswang, alam kong nagkamali ako. Kasalanan ko lahat. Naunawaan ko na ikaw ang pinakamabuting anak. Ipapahayag ko na agad na ikaw ang magiging tagapagmana ng siyang. Wuswang, alam kong nagkamali ako. Ngayon ko lang nalaman ng lahat. Ikaw ang pinakamabuting anak para sa akin. Ipapahayag ko na ngayon din. Ikaw ang magiging tagapagmana ng siyang group. Sa estado ni Wushuang ngayon, pakahahalagahan pa ba niya ang Xiang Group? Alam kong wala ka ng pakialam. Ngunit nais kong ibigay pa rin ito sa'yo. Bilang isang ama, ito ang tapat kong paghingi ng tawad. Mula nang piliin mo ang kabit at pinalayas kami ni nanay sa angkan. Hindi na kita tatay. Yin Hong, utusan mo ang Pantheon Group na ipagbawal ang Xiang family sa Qingzhou. Alisin ang Xiang family sa Qingzhou sa loob ng 3 minuto. Opo. Huwag gawin yan. Anak ko, ang siyang group ay buhay ko. Nakikiusap ako sa'yo. Magsama kayo ng pangalawang asawa at anak mo at mamalimos kayo habang buhay. Chairman, wala na ang siyang family. Nawala na sila. Wuswang. Awa mo na. Tumigil ka. Ayaw ko nang marinig ang salita nila. Tao diyan. Itaboy ang pamilyang ito. Ayaw ko. Ayaw ko. Huwag. Ang susunod na mawawala ay ikaw. Wushuang, patawarin mo ako. Paano kita patatawarin? Akala ko dapat magdalamhati't magsaya ang mag-asawa. Magkasamang haharap sa hirap. Ikaw pa, walang puso ka nang. Pinagmalupitan mo pa ang nanay ko. Sinaktan mo ang anak ko. Paano kita patatawarin? Hindi ako yon. Si Xiang Molly ang may gawa. Nilinlang niya ako. Inakit niya ako. Hindi ko kailanman sinaktan si Yue Yue at ang ina mo. Kung hindi sa pahintulot mo, magagawa kaya ni Xiang Molly yun. Zhao Xingqing, dapat panagutan ang mga desisyon mo sa buhay. Wushuang, dahil sa pinagsamahan natin, patawarin mo na ako ngayon. Yue Yue, makiusap ka sa nanay mo para sa akin. Ayaw mong mawalan ka ng ama, di ba? Yuyu, ano ang ibig mong sabihin? Hindi kita ama. Araw-araw kong iniisip, sana hindi ikaw ang tatay ko. Sa tingin ko narinig ng mga tala ang dasal ko, kaya may bagong ama na ako. Ito ang bagong tatay ko. Jue, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ako na ang tatay mo. Ayaw ko riyan. Hindi ako sang-ayon. Wala kang karapatang sumali dito. Ipadala ang paunawa. Simula ngayon, gigibain ang angkan ng mga Zhao. Kunin ang ina ni Zhao Xingqing at ipadala siyang maghakot ng basura kasama ni Xiang Daxi. Si Zhao Xingqing naman, itapon sa walang hanggang purgatorio. Magbabayad kayo sa inyong mga ginawa. Opo. Ayaw kong sumama. Ayaw ko. Wushuang, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Pakawalan mo ako. Xiang Wushuang, pakawalan mo ako. Ang mga tumulong kay Zhao Xingqing at Xiang Molly na umapi kay Wushuang, arestuhin lahat para masinsin ang investigahan. Ikaw, Hey, tara na. Bilisan mo, umalis na tayo. Ikaw na mauna, magmadali ka. Nanay, ikaw ba talaga ang ninang? Siyempre, maraming tao ang nagpatunay ng aking pagkatao. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Ayos, wala nang mananakot sa akin at kay Lola. Yue, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, wala nang makakaapi sa atin. Nanay. tita, Nanay, anong problema? Wala. Masaya lang ako.
Nanay, Nanay, Tita, Nanay, tulungan mo si Lola agad. Malubha na ang karamdaman ni Lola. bilisan nyo, dalhin si nanay sa ospital. si, Yuiyu, huwag kang mag-alala. Tiyak nagagaling si Lola sa Wushuang, unti-unting gumagaling ang kalusugan ni nanay. Hindi nyo na kailangang samahan ako araw-araw. Ikaw at Rongting, maghanap na kayo ng ibang mapagkakaabalahan. Nanay, hindi naman kami abala ngayon. Sakto nga may oras kami para makasama ka. Yue, Anong problema mo? Jue. Anong nangyari? Bakit namumula ang mata mo? Yue, may nambuli ba sa'yo? Bakit may sugat sa mukha mo? Sabihin mo agad. Agaad mong sabihin sa amin, Yue. Yung kaklase kong si Tabatsoy, kinuhanan niya ako ng mga watercolor pen ko. Hiningi ko naman pabalik. Sinaktan niya ako gamit ang martilyo. Ano? Hanggang ganun ba siya katapang? Hindi mo sinabi sa teacher. Natatakot ako. Tsaka kapag nagsumbong ako, papaluin daw ako ng buong klase. Grabe naman. Ang kapal ng mukha niya. Nanay, ayaw ko nang mag-aral. Lahat sila nang bubuli. Ayaw na ako sa eskwela. Yue, hindi mo kailangang huminto. Kung sino man ang nanakit sa'yo, papapologize namin sa'yo ni Papa. Subukan nilang manakit ng anak ko. Ha ha ha, ang saya-saya talaga. Ha ha ha. Kumusta po, ma'am? Ako po ang nanay ni Yueyu. Ako ang tatay ni Yue. Ano pang kailangan ninyo? Nasaktan si Yueyue ng kaklase niya sa eskwela. Narito kami para malaman ang totoo. Nabalitaan ko na to. Hindi naman ganun kalala yun, di ba? Bakit ang dami niyong reklamo? Minor na sugat lang to, di ba? Ba't ang laki-laki ng ginawa nyo? Anong sinabi mo? Maliit na bagay lang. Normal lang yang away bata, di ba? Kayo namang mga magulang, hindi nyo kailangang mag-inarte. Anong nangyari? Malala ba ang sugat? Gaano ba kalala ang awayang pambata? Huwag kayong makialam dito. Tingnan nyo nga, nagdudugo pa ang mukha ng bata. Ni hindi makapagsalita ng umuwi, ni pumasok sa eskwela ayaw na. Takot daw siyang mapagalitan kapag nagsumbong. At baka muling mabuli ng mga kaklase. Maliit na bagay lang to para sa inyo. Nangyari na ang pananakit. Anong gusto niyong gawin ko? Sampailan ko rin yung bata. Bilang guro, dapat turuan mo silang maging responsable. Nanakit siya. Dapat pagsabihan mong humingi ng tawad. Mga adult na kayo, paano ko ba sasabihin? Hindi lahat nadadaan sa maayos na usapan. Anong ibig niyong sabihin? Si Tatay Pangho. Hindi sila basta-basta. May koneksyon sila. Kung gusto niyong makapag-aral pa ang anak niyo dito, manahimik na lang kayo. Anong sinabi mo? May connection sila? Natatakot na kayo, ha? Umalis na kayo agad. Huwag niyong galitin sila. Hindi niyo kakayanin ang magiging resulta. Hindi ko kayang harapin ang resulta. Sige, tawagin mo siya ngayon din. Gusto kong makita ang magiging epekto. HMP, sino ka ba? Akala mo tatawagin ko siya dahil lang sa'yo. Dapat alam mo ang lugar mo. Sinasabi kong tawagin mo siya ngayon din. Kapag nag-atubili ka, malaking problema to para sa'yo. Tawagin mo na. Sige, tatawag na ako. Hello, Tatay Pangho. Kanina po kasi, nagkaroon ng pisikal na konti si Pangho sa kaklase. Pwede po ba kayong pumunta rito? Nandito ang mga magulang ng bata. Pumunta ka rito. Alam mo ba ang halaga ng oras ko? Opo, alam ko po. Alam ko po kayong abala, pero hindi po makinig ang mga magulang. Hindi lang po ako minura, pinagbantaan pa pong papapaluan kayo. Wala na po akong magawa, pakipuntahan na lang po. Mayabang, pupuntahan ko yan. Sige. Paparating na si Tatay Pangho. Sinasabi ko sa inyo, nakasagasa kayo ng malaking tao, tunay na may kapangyarihan. Wala na kayo. Ginalit ninyo ang importanteng tao, ang taas naman ng lipad. Patay ka na. Marami na akong nakitang ganyan. Pero wala pa akong nakitang mas mataas dito. Ha ha ha, itong mataas na to. Hoy, tigilan nyo nga, takot ka sa asawa mo. Sa tingin ko, mataas siya. Sinasabi ko sa inyo, ang tatay ni Fat Tiger, mataas sa edukasyon. Hoy, ikaw na mataas. Anong trabaho ng asawa mo? Anong ginagawa mo? Ang pagkatao ng asawa ko. Sobrang taas, di nyo kaya isipin. Sobrang taas na di kayang isipin. Naglilinis ba siya ng bintana sa mataas na building? Ahahahahahahaha. Kung walang alam, wag magsalita ng kalokohan. Paano mo ako nagawang saktan? Nang aapi ka ng mahina. Kinukonsinti ang pang-aapi.
Magaan pa yung pagpalo sa'yo. Okay. Sige, maghintay kayo, darating si Mr. Wang. Tingnan natin kung paano kayo pakitunguhan. Sige, maghihintay kami dito. Gusto kong makita kung paano niya kami haharapin. Huwag kang mag-alala, Yu. Kumusta naman ngayon? Tutulungan ka namin ni Daddy na maibalik ang sinabi. Sinong naghahanap sa akin? Lumayas kayo rito. Sino? Anak, Mr. Wang, mabuti at nandito ka. sino ba kayong magagaling? Kahit ako, hindi nyo nire-respeto. Tawagin nyo siya rito. Kayo pala sila. Hindi lang kayo binabastos. Nagpaliwanag pa ako para sa inyo. Sinaktan pa nila ako. Sinaktan din kita. Hindi ba't naghahanap kayo ng gulo? Ito ang mga ito. Ano, nag-hit sila sa'yo? Hindi ba nila ito humihingi? Sa tingin ka napakahirap? Gusto mo akong hanapin? Hindi tayo matigas. Ito ay ang iyong anak na nag-hit ng aking anak na babae. Gusto ko lang na makipag-usap sa iyo. Anak, nahit mo ba ang maliit na batang babae na ito? Oo, ginawa ko. Magandang trabaho, anak. Nakikita ito? Siya ay tinatanggap ito ng matapang. Narito ang 10,000 yuan. Isaalang-alang ito ng 1,000 yuan sa bawat oras ng aking anak na babae. Maaari pa rin niyang hit ang kanyang 9 na beses pa. Halika sa akin kapag siya hit sa 11 beses. Magbabayad pa rin ako. Hey, ang slap na ito ay nagkakahalaga ng 2 yuan. Ang slap na ito ay nagkakahalaga ng 2 yuan. Ang slap na ito ay nagkakahalaga ng 3,000 yuan. Ang slap na ito ay nagkakahalaga ng 4,000 yuan. Ito ay masakit lamang. 1 minuto. Siya, nag-hit lang ba siya sa akin? Oo, Ikaw, gaano ka hangad-hit sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Paano ka naging hit sa akin? Hindi mo pakialam kung sino ka. Ngunit kung hawakan mo ang aking anak na babae, tatalo ako sa iyo sa isang fault muna. baliw ka ba? Paano ka gumahos hit Mr. Wang? Alam mo ba kung sino siya? Hindi ka ba natatakot na ang iyong anak na babae ay hindi na mag-aral muli? Hindi ka ba natatakot na ang iyong anak na babae ay hindi na mag-aral muli? Kayo, dalawa, tuwod at humingi para sa awa ngayon. Marahil ipapakita sa iyo ni Mr. Wang ang ilang awa. Maawin ko ilang awa. Ang aking mukha ay namamaga. Inaasahan mo pa rin na magpatawad sa kanya? Tama. Ikaw, kung sino ka, itinapon ng kanyang anak na babae sa paaralan ngayon. Magpapatakbo tayo ng aming markas. Isa sa isa. Sa tingin mo maari mong itapon ang aking anak na babae sa paaralan? Ikaw? Akala mo mapa-espel mo ang anak ko? Ikaw? Oo, ako lang. Guro, inuutusan kitang paalisin ng batang yun ngayon din. Opo, Ji Wang. Siyang Yuyo, expelled ka na. Paalisin. Anong kasalanan ng anak ko? Saan mo nakuha ang karapatang paalisin siya? Dahil ako ang head teacher. Huwag mong sabihing head teacher ka lang. Kahit nandito ngayon ang principal, wala siyang karapatang paalisin ang anak ko. Talaga, ang yabang mo, kahit ang principal walang ganyang kapangyarihan. Tama, kahit principal hindi karapat-dapat. Sige, tatawagan ko si Principal Hao ngayon. Paalisin kita sa harapan mismo niya. Hello, Principal Hao. Pumunta ka ngayon din sa faculty office. Agad-agad. Maghintay ka. Ikaw, maghintay ka. Malapit nang dumating ang principal. Titingnan natin ang gagawin mo. Hindi kami aalis. Wala akong pakialam kung gaano ka makapangyarihan o kung sino man ang dadalhin mo. Hihintayin namin dito ngayon. Sige, huwag kang aalis. Huwag kang gagalaw. Ipapakita ko sa iyo ang kahulugan ng humiling at makuha ang gusto. Kailangan bang isama ang principal? Bata pa ang mga anak. Bakit ganyan? Eksakto, dapat magbigayan ng magkabilang panig. Sila ang unang nambuli sa anak ko. Tapos sila pa ang may ganang magmalabis. Walang kompromiso sa usaping ito. Ano ba ang pinagtatalunan ninyo? Hindi ba ako pwedeng matulog ng mahimbing? Ikaw ba ang principal? Ako ang principal. How ang apelyido ko. Anong problema? Sabihin mo, pero baka hindi ko kayo matulungan. Oras na naman ng skincare routine ko. Nabuli ang anak namin sa eskwela. Pagdating ng magulang, tinakot pa ako. Tapos ang advisor gustong paalisin ang anak ko. Ano sa palagay mo ito? Tumigil ka. Kuya Wang, hayaan mo siyang magsalita. Hindi pwedeng ikaw lang ang laging may pasya. Hindi pwedeng ikaw lang ang magdedesisyon dito. Hoy, ang daming tao dito. Sinaktan ng anak ko ang babae mo. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin may problema sa anak mong babae. Hindi ka pa ba nasasaktan ng husto? Ha? Anong ginagawa mo? Magsasagawa ka ba ng karahasan sa harap ng principal? Mas malala ka pa ba kay Kuya Wang? Makinig ka, sinasabi ko sa'yo.
Sa mga bata sa eskwela, normal lang ang magkagulo paminsan. Kung lahat ng magulang katulad mo, mga pasaway, paano mabubuhay ang eskwelahan? Tama po, principal. Yan din ang sinubukan kong ipaliwanag, pero ayaw nilang makinig. Makinig kayo, may dalawa akong solusyon para sa inyo. Una, gumawa kayo ng sariling eskwelahan. Gawin nyo ang gusto nyo doon. Pangalawa, pag-aralin nyo na lang sa bahay. Huwag nyo ng palabasin sa lipunan. Bilang principal, Paano kayo nakapagsalita ng ganyan? Karapat-dapat pa ba kayong maging principal? hindi ikaw ang magdedesisyon kung karapat-dapat ako. Ano? Kung feeling mo kaya mo, tanggalin mo ako. Sige, tanggal ka na bilang principal. Ang yabang mo masyado. Ikaw, akala mo kaya mong magtanggal ng principal? Diyos ko, nakakatawa ta. Ang lakas ng trip mo. Sinungaling ka talaga. Hindi mo naman kailangang maniwala. Pero mapapaniwala kita. Ha ha ha, sige, naniniwala na ako. Gusto kong makita kung anong kayang gawin mo para matanggal ang principal. Tinatanggal na kita, ha ha ha. Sige, tanggalin mo ako. Tanggalin mo na. Gawin mo ngayon din. Tanggalin mo agad ang principal ng Qingzhou No. 1 School. Isang utos lang ito. Isang salita lang sapat na. Saang mental hospital ka galing? Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakarinig ng ganyang kabobohan. Tama. Hoy, hindi mo pa ba tinatanggal? Halos 1 minuto na, di ba? Bilisan mo nga, tanggalin mo na agad. Sa totoo lang, ma-promote na ako. Ha ha ha. Gusto mo pa rin akong tanggalin? Imposible. Ha ha, wala yan. Ay, tawag ng boss. Sagutin mo agad. Boss, nagustuhan mo ba ang mga abalone? Bagay ba sa panlasa mo? Tanggalin ako? Hindi rin ako marunong magluto nun. Tanggalin mo ako? Ha? Tanggalin mo ako? Boss, sa tingin mo may pag-asa pa ba ako? Ha, gets ko na. Principal How, anong nangyayari? Natanggal ako sa trabaho. Ano? Totoo bang natanggal ka? Sino ka talaga? Bakit ang lakas ng impluensya mo? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Basta malaman mo lang na mga katulad mong tao hindi karapat-dapat maging guro. Imposible yan. Siya talaga ang nagtanggal sa'yo? Ngayon naniwala ka na. Ha ha ha, hindi ako naniniwala. Swertehan lang yan. May malaking pagkakataon lang dito, Kuya Wang. Kailangan mo akong tulungan. Alam mo kung gaano kahirap maging principal mula sa pagiging barbero. Napakahirap noon. Nakulutan ko na lahat ng asawa ng mga opisyales. Huwag kang magpanik, huwag kang kabahan. Walang problema to. Tatawag ako para maibalik ka agad sa posisyon. Salamat, Kuya Wang. Huwag ka munang magpasalamat. Hindi niya kaya yan. Hindi ko kaya. Kahit presidente ng Education Association, Kuya Wang ang tawag sa akin. Kapag nakikita niya ako, kung gusto kong siya maging principal, mananatili siyang principal para sa akin. Di subukan mo. Sige, hintayin mo lang. Hello, ibalik niyo agad si Principal How. Wala akong pakialam kung sino nag-utos. Mas makapangyarihan pa ba siya sa akin? Oo, ibalik niyo siya ngayon din. Ako ang bahala sa lahat. Kita mo na ang kakayahan ko. Alam mo na ang kakayahan ko, di ba? Ginoong Wang, maaari ba akong maibalik sa trabaho? Huwag kang mag-alala, 10 minuto lang ito. Huwag kang maghintay. Kahit 5 oras ay hindi gagana. Ano? Kahit 10 oras ay hindi gagana? Alam mo ba kung sino ang backer ko? Sino? Ang backer ko ay ang presidente ng Qingzhou Education Commission. Tiyuhin ko siya. Siya ang may hawak ng edukasyon sa buong Qingzhou. Si Wang Zijian ang sinasabi mo. Kilala mo pala siya. Mabuti. Mag-sorry ka sa akin ngayon din. Kung hindi, sisiguraduhin kong walang paaralan sa Qingzhou ang tatanggap sa anak mo. Huwag mong banggitin ang anak ko. Si Wang Zijian ay walang ganoong kapangyarihan. Ano? Walang kapangyarihan ang tiyuhin ko? Siyempre, kahit siya ay luluhod sa akin. Nako, ang yabang mo talaga. Sige. Ako, tatawagan ko na ang tiyuhin ko. Tingnan natin kung paano mo haharapin ito. Ginoong Wang, malakas talaga ang tiyuhin niya. Mag-sorry ka na lang. Kung hindi makakapasok si Yuyo sa paaralan. Tama sila, bilis, mag-sorry ka na. Huwag mong idamay ang bata sa galit mo ngayon. Salamat sa paalala, mga kasama. Pero ako, sumasagot lang ako sa kabaitan, hindi sa pananakot. Kapag mas hinamon mo ako, mas matindi ang ganti ko. Sige, tatawagan ko na ang tiyuhin ko. Tingnan natin kung paano mo haharapin ito. Hello. Tulungan mo ako. Nabully ako sa paaralan.
Pinalis niya ang principal. At sabunutan ka raw niya. Pumunta ka rito agad. Ano, may ganoong mayabang na tao, pupunta ako dyan agad. Darating na ang tiyuhin ko, maghintay kayong lahat. Pagdating ng tiyuhin ko, papatayin ko ang buong pamilya mo. Talaga? Sige, inaabangan ko na yan. Nanay ni Yuyo, bakit kayo nagpupumilit dito? Hindi ninyo sila kayang labanan. Pagdating ng tiyuhin ni Jiwa, malalaman ninyo ang kapangyarihan niya. Tama, ang anak niyang babae, matitiyak kung mabubuli pagpasok sa eskwela, o mananatiling mangmanghabang buhay. Hoy, bakit mo ako sinasaktan? Hoy, ikaw. Sabi nga nila, ang magulang ng pasaway ay pasaway din. Hindi karapat-dapat maging magulang ang katulad ninyo. Sino ang nambubuli sa pamangkin ko? Tito. Nakarating ka rin. Kung hindi ka dumating, malamang patay na ako sa kanila. Sino ang may lakas ng loob? Manggahas na saktan ka, at magbanta pa na tanggalin si Principal Hao. Akala ba nila walang kwenta ako? Hindi sila pwedeng mag-utos ng walang pahintulot ko. Siya ito. At siya, Tito, dapat mong turuan ng leksyon ang mga to. Siyempre, sino mang manggahas na mambuli sa'yo? Pagtatawanan ko ng malala. Wang Zhejian, paano mo ako papagbayarin? Guro, instructor ina. Sabihin mo, paano mo ako pakitunguhan? Instructor ina, nagkasala ang pamangkin ko sa inyo. Tito, ano ibig mong sabihin? Instructor ina. Siya ang instructor ina. Gagaw ka, pangahas ka at inawi mo ang instructor ina, nawawala ka na sa sarili mo, hindi ko alam na siya ang instructor ina. Hindi mo man lang kilala ang instructor ina, pero bakit mo siya inaapi? At basta na lang mambubuli. Hindi, instructor ina. Patawarin niyo po ako. Paano kita patatawarin? Nasa importante kang posisyon, pero ginulo mo ang eskwelahan. Pinabayaan mong mambuli ang mga kamag-anak mo, at gumamit pa ng daya para mapaalis ang mga estudyante. Itatanong ko, ano silbi ng salot na tulad mo sa samahang pang-edukasyon? Nagkamali ako. Alam kong mali ako. Kasalanan mo lahat to. Lagi mo akong inilalagay sa problema. Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Ipasa ang utos ko. Simula ngayon, magsagawa ng komprehensibong pagwawasto tungkol sa inyo. Lahat kayo imbestigahan. Walang makakatakas. Ang mga bakanting posisyon, ibigay sa mga karapat-dapat. Magaling, dapat noon pa inalis ang mga tiwaling to. Yuyu, tandaan mo, hindi tayo naghahanap ng gulo, pero hindi tayo takot dito. Habang nandito ang nanay mo, hindi ka mapahamak. Ang galing-galing ni Mama. Lumapit kayo at humingi ng tawad sa anak ko. At ipangako na, Paumanhin, classmate Yuyo. Alam kong nagkamali ako. Mag-aaral ako ng mabuti mula ngayon. Jueju, alis na tayo. Sige, salamat Mama at Papa.